Dahil ang batong tao ay sobrang gwapo. Kaya't ako'y nahulog sa kanyang alindog at hinalikan siya. Ngunit sa susunod na segundo, bigla siyang kumilos. Ngunit pagkatapos ay hindi na siya kumilos muli. Pakiramdam ko ay napakakamangha-mangha. Kaya't parang isang malanding tao, hinalikan ko siya ng ilang beses. Nais kong makita kung siya'y muling kikilos. Ngunit kahit ilang ulit ko nang sinubukan, hindi siya kumilos kahit kaunti. Sa oras na halos na akong sumuko, biglang nadilaan ng bato ang aking labi. Dumapo ang dugo sa estatwa. Sa isang iglap, sumabog ang nakasisilaw na gintong liwanag mula sa estatwa. Maingat kong sinilip at napansin ko na siya ay kamukha ni Prinsipe Jay. Ayon sa chismis, 40 taon na ang nakalipas. Si Prinsipe Jay, Lord Nancy, ay pinagbintangan sa malubhang kasalanan ng pagtataksil. Pinipigil ng mahika dito, hindi na muling makabangon. Ngunit nang hindi pa ako nakabawi mula sa pagkabigla. Ang pinakapayak at pinakamasakit na dugo. Ikaw ay tao ng Lin. Lin. Ang mga salitang ito ay parang karayom na tumusok sa aking puso. Iyan ang pinakamalalim na peklat sa aking puso. At ito ang tanging pagninilay na nagbigay sa akin ng dahilan upang mabuhay hanggang ngayon. Dahil lang sa kasong katiwalian 3 taon na ang nakakaraan. Sa malamig na taglamig na sobrang lamig hanggang sa buto. Pero ako ay nagtago sa gitna ng tao at nakita kong pinipilit na isalpak ang tatay ko sa guillotine. Nang bumagsak ang tabak, dugo ay tumalsik ng 3 talampakan ng layo. Nang tumalsik ang dugo sa mukha ko, mainit pa rin ito. Pero gusto kong sumigaw, hindi ko magawa. Dahil nakapigil ang tao sa tabi ko at pinigilan akong sumigaw. Ngunit ang mas nakakatakot pa ay nang bumalik ako sa bahay noong gabing yon. Ang ina ay nagbigti na. Ngunit hindi na ako umiyak kahit isang patak. Nakaharap sa pintuan, naghihintay sa mga alagad ng batas. At talagang dumating ang mga alagad ng batas. Sinalag nila ako sa lupa na may pagdiriin habang nagbabasa ng utos. Ang mga kababaihan ng pamilya Lin ay ipapasok sa opisina ng mga guro. Ang mga lalaki ay ipapalayas ng 3,000 milya. Sa daan ng paghatid, mismong nakita ko ang pinsan kong babae na hinila ng ilang mga gwardiya papasok sa gubat. Nang bumalik siya, hindi na siya makalakad ng maayos. At sa gabing iyon, tumalon siya sa ilog. Ang pinsan ko naman, 3 taong gulang pa lang, ay namatay sa daan dahil sa lagnat. At ako ay itinapon sa libinan ng emperador bilang tagapagbantay. Palaging kulang sa damit at pagkain. Sa taglamig, sobrang ginaw na nakatago ako sa sulok ng pader, binibilang ang tibok ng puso ko. Ngunit ganito na lang ako araw-araw na nagtitiis. Nakaabot ako hanggang ngayon. Nakaabot ako hanggang sa sinabi ng batong tao na ako ay purong-puro at mapait na dugo. Nga, mapait na parang nakababad sa dilaw na tubig ng 3 taon. Ngunit ang mapait na ito ay may silbi na ngayon. Ako si Luming. Dati akong ikasyam na prinsipe ng Jingguo. Tama ang hinala ko. Siya nga. Narito ang libinan ng emperador. Ang mga nakaupit dito ay mga kamag-anak ng emperador. Paano niya nalaman na ako ay anak ng Lin? Hindi ba't ang dugo ay may tinig? Ikaw ay anak ni Lin Rusong. Nang pumanaw ang iyong ama, ang galit niya ay labis. Naririnig ko ito sa iyong dugo. Gusto mo bang ipagtanggol ang pamilya Lin? Ang tumatagal sa trono ngayon ay ang aking tunay na tiyuhin. 40 taon na ang nakalipas, inilagay niya ako sa batong ito. Sa araw na muling umakyat ako sa trono. Iyon ang panahon ng pagbawi ng pamilya Lin sa kanilang dangal. Hindi ba't ito ang lahat? Maaari ko ring ipagkaloob sa iyo ang posisyon ng reyna. Sama-sama tayong mamahala sa malawak na lupain. Kakaiba. Ito ang unang naiisip ko sa aking isipan. Isang halimaw na umakyat mula sa bato. Palaging sinasabi na gusto niyang maging emperador. Sinabi pa niyang gusto akong gawing reyna. Ngunit binanggit niya ang paghihiganti. Binanggit ang paglilinis ng pangalan ng pamilya Lin. Kailangan ko ng kakatwang ito. Kahit na ito ay peke, gusto kong subukan. Sige, tutulungan kita, paano? Isang baso ng dugo ang papalit sa aking 7 araw na kalayaan. Bawat baso ng dugo ay magpapabawas ng 10 taon ng iyong buhay. Ito ay patas na palitan. Gamitin ang iyong buhay para mapanatili ang kalinisan ng Lin family. Hindi niya ako nililin lang. Pero 10 taon lang naman ang buhay. Basta makita ko lang na naparusahan ng kalaban. Ano pa ang halaga ng isang buhay? Kaya't mula sa aking dalang gamit. Hinugot ko ang isang lumang kalawang na panghuhukay na kutsilyo. Dali-daling hinawakan ko sa laylayan ng aking damit. Hinaplos ko ang mga buto sa aking dibdib. Matapos mahanap ang tamang posisyon, matalim kong tinusok ang dulo ng kutsilyo. Si Luming ay nakatayo lang sa tabi, tahimik na pinapanood. Wala siyang awa sa kanyang mga mata. Ni anumang pagdaramdam. Tanging isang malamig na pagtutok. Na para bang pinapanood ang isang bagay na inaasahan ng mangyari. Sa mga sandaling ito, naramdaman kong ang aking buhay ay mabilis na umaagos mula sa aking katawan. Ang pinakakitang pagbabago ay ang aking buhok. Ang dati itim na mahabang buhok. Sa loob lamang ng 3 paghinga. Mula sa ugat ng buhok, unti-unting pumuti sa mata. Hanggang sa maging katulad ng tuyong damo sa malalim na taglagas, may kulay abong puti. Pinipilit kong hawakan ang mangkok na puno ng dugo, na nanginginig habang iniabot ko ito kay Luming. Kinuha niya ito. Walang pasasalamat at walang aliw. Kahit hindi man lang niya ako tiningnan. Itinaas ang mangkok at ininom ito ng buo. Sa pagpasok ng dugo sa lalamunan, ang bato sa kanyang baywang ay tuluyang nagwasak. Nagsalubong siya ng isang hakbang pasulong. Agad siyang tumayo ng matatag. Ipinagalaw niya ang kanyang mga kasukasuan na hindi pa masyadong likido. Nakatayo siya roon na parang isang talim na bagong bunot. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng malamig na hangin. Mula simula hanggang wakas, hindi niya ako tinignan. Wala ni katiting na gulat o awa sa aking puting buhok. Binigay mo sa akin ang 7 araw. Simulan na natin ang pagtutukoy ng oras. Lumakad siya papunta sa akin. Bagamat medyo nakatayo pa rin ang hakbang niya. Pero matatag ang bawat hakbang niya. Tumigil siya sa harap ko. Akala ko tutulungan niya ako. Pero nagbaba siya lang ng katawan. Kinuha ko ang pang-ukit na kutsilyo na nahulog sa lupa. Pinunasan ko ang dugo sa kutsilyo gamit ang dulo ng damit.
At pagkatapos ay ibinalik ko ito sa aking bewang. Ang unang bagay na dapat gawin ay linisin ang lugar. Yung si Ginoong Liu na bumibisita tuwing 3 araw. Paborito ng emperador. Dumarating na siya bukas, di ba? Hawak ko ang aking dibdib at nanginginig ako sa lamig. Ang sugat ay patuloy na umaagos ng dugo. Nabasa ang damit at lumikit sa balat. Malakit at malamig. Kapag nakatayo, bigla akong nahihirapan at nagiging madilim ang paningin. Gumuhit. Ibigay mo sa akin ang mapa ng lugar na ito. Ang lokasyon ng mga posisyon ng mga bantay sa libingan ng emperador. Saan maaaring magtago ang tao? Saan may biogas? Nang yumuko ako, nanginginig ang mga binti ko. Kumuha ako ng sanga at nagdrawing sa putik. Sobrang nanginginig ang kamay ko. Ang mga guhit ay baluktot at parang uod na gumagapang. Ngunit siya ay nakatingin ng seryoso. Nakatayo sa tabi, nakatingin mula sa itaas sa mga baluktot na guhit. Paminsan-minsan ay nagtatanong. Ang boses na yon ay kalmado na parang nag-uusap tungkol sa kung ano ang kakainin ngayon. Hintayin mo akong matapos magpinta. Tumingin siya ng mabilis. Agad siyang gumawa ng plano. Mayroong pusporo sa ibabaw ng libingan. Kuskusin ito at iwisik sa pasukan ng silangang suburb. Sa kaliwa ng 2 daanan ng libingan sa likod ng bundok, may isang likas na bukal ng methane. Buksan at dalhin gamit ang tubo ng kawayan. Itago sa ilalim ng bato. Ngayong gabi, alas 12. Dadalaw si Ginoo Liu kasama ang 2 kawal. Kapag nagsimula ang apoy ng multo, siguradong maghihiwalay ang mga kawal. Ako na ang gagawa. Ikaw ang bahala sa pag-alis ng mga bakas. May problema ka ba? Sa norte, nanghihina ako at humingal ng ilang beses bago nakabawi at tumango. At siya'y tumalikod at naglakad papunta sa labas ng kanluran na bakuran. Nang kalahati ng daan, huminto siya ulit. Hindi na siya bumaling pabalik. Magaling. Huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, titigil ang dugo ko. Isang transaksyon at pangakong kinuha sa loob ng 10 taon na buhay. Muling nakipag-ugnayan sa isang lalaking ang tanging nakikita lang ay ang trono. Pagkatapos, talagang dinala ni Ginoo Liu ang 2 kawal. Nang pumasok sila sa ibang bahay, agad na pinasabog ni Luming ang fuse. Ang madilim na berde na apoy ay biglang umangat sa kalangitan. Nang sumabog, parang isang dambuhalang dragon. Yung mapaniwalain na matandang eunuch ay nanlaki ang mata sa takot. Sumisigaw upang ipagawa sa mga gwardiya na tingnan. Sa sandaling naghiwalay ang 2 gwardiya. Kumilos na si Luming. Hawak ang isang matulis na piraso ng matigas na kahoy. Tahimik na lumapit sa likod ng unang gwardiya. Itinutok sa ugat sa liig at matinding tinusok. Hindi man lang umuungol ang gwardiya, agad siyang nanghina. Ang buong proseso ay mabilis at malinis. Agad siyang nagbihis ng damit ng mga gwardiya. Sa dilim ng gabi, lumapit siya sa likod ng pangalawang gwardiya at pinutol ang liig nito. Dito lang napansin ni Ginoong Liu. Hindi pa siya nakapag-ikot. Si Luming ay nakalapit na sa kanya na parang multo. Nang lumapit ang mukhang iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Don Liu. Nakilala niya ito bilang taong dapat namatay 40 taon na ang nakaraan. Bumukas ang kanyang bibig at naghangad na sumigaw. Ang boses ay hindi pa lumalabas mula sa lalamunan. Hawak na ni Luming ang kanyang liig gamit ang malaking kamay. Diretso niyang piniga ang kanyang lalamunan. Binitiwan niya ang bangkay sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang tono ay kasing tahimik ng pag-uutos na itapon ang basura. Linisin mo ang lugar mamaya. Pagkasabi nito, umupo siya. Mula sa yakap ni Ginoong Liu, kinuha ang ipinagkaloob na gintong medalya at utos. At isang listahan na may selyo. Iyon ay talaan ng mga lihim na tauhan na itinalaga ng hari sa iba't ibang lugar. Inilagay niya ang 2 bagay na ito sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagkaroon siya ng kaunting sigla sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang unang kita sa pagsisimula ng kanyang plano. Sa mga sumunod na araw, parang nababaliw si Luming. Hindi siya umalis ng isang hakbang mula sa libingan ng hari. Nakatago sa sirang bato na yon. Gumamit ng pagkakakilanlan ni Ginoong Liu para magsimula ng plano. Nagmimimik ng sulat kamay, napakasimilar. Nagpadala ng peking impormasyon mula sa libingan ng emperador papuntang kabisera. Ang unang liham ay ipinadala sa kalihim ng digmaan. Sinabi na bumagsak ang bundok sa kanlurang bahagi ng libingan. Nakita ang pasukan ng underground palace ng nakaraang dinastya. Malaki ang posibilidad na maraming armas at baluti ang nandoon. Kailangang palihim na ilipat ang 3,000 premyadong sundalo na nagbabantay sa libingan ng emperador para samahan ang mga sandatang ito papuntang kabisera. Ang dahilan ay para hindi kumalat ang balita at magdulot ng kabuluhan sa korte. Sino ba namang kalihim ng digmaan ang maglalakas loob mag-antala? Kinabukasan, agad na inilipat ang 3,000 sundalo para maghukay sa bundok. Biglang nabawasan ng malaki ang mga bantay sa paligid ng libingan. Ang pangalawang liham ay ipinadala sa mortal na kaaway ng prinsipe ng korona, ang ikalawang prinsipe. Ang laman ng sobre ay ilang pirasong papel na nakasingit sa aklatan ni Eunuch Liu. Nakasulat dito ang mga tao sa ilalim ng prinsipe, na nagbenta ng bigas para sa mga biktima ng kalamidad. Kompleto ang mga halaga, lugar at mga taong sangkot. Nang matanggap ito ng ikalawang prinsipe, agad siyang nagtipon ng mga tagapayo upang magsulat ng petisyon sa buong gabi. Ang ikatlong liham ay ipinadala sa ilang mayayamang negosyante at pamilya sa kabisera. Ang mga ebidensya laban sa mga taong iyon ay nakatala lahat sa lihim na talaan ni Ginoong Liu. Sino ang may mga gawain noon na nagdulot ng pagkamatay para sa kayamanan? Sino ang may mga sulat na ipinadala sa mga rebelde? Ipinasa ni Luming ang isang piraso ng papel. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Sa loob ng 3 araw, magpadala ng 5,000 tael ng pilak sa lumang lugar sa silangan ng bayan. Kung hindi, ang aklat na iyon ay ipapasa sa tanggapan ng gobernador. Pagkatapos ng 3 araw, may 3 kahon na kahoy sa ilalim ng altar ng lumang templo. Nang buksan, puno ito ng mga piraso ng pilak. Nakatayo ako sa sulok ng bato at pinapanood siya. Ang taong ito ay hindi natutulog. At hindi rin kumakain. Ang mga mata niya ay nakatutok sa mapa sa dingding. Ang daliri niya ay gumagalaw sa ibabaw ng mesa.
Ang katawan na yon ay parang isang makina na dinisenyo para sa kapangyarihan. Walang kaalam-alam kung ano ang pagod. Sa ikapitong gabi, nagsimulang maging kulay abong balat ni Luming. May mga puting batik na lumalabas sa likod ng kamay. Parang mga bato na dahan-dahang tumitigas. Alam niyang malapit na ang oras. Kaya pinagsama niya ang lahat ng nakuha niyang salapi at mga simbolo. Itinatago ito sa isang butas ng puno na ako lamang ang nakakaalam. Tinitignan ko ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay matigas na at hindi na makabuka. Tinitignan din niya ang kanyang mga daliri. Malapit na akong matulog ng mahimbing. Manatili ka rito. Hintayin mong abalahin ng dalawang prinsipe ang emperador hanggang sa hindi na niya alam ang gagawin. Kapag hindi na niya napapansin ang libingan ng mga emperador, iyon ang pagkakataon natin. Pagkasabi niya, tumalikod siya at lumabas ng silid na bato. Mas mabagal na ang kanyang mga hakbang kaysa noong pumasok siya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang likod. Yung mga puti at abo na mansa ay unti-unting nagsasama-sama. Sa oras na ito, sobrang hina na ako. Ang pagkaputol ng dugo at ang mga epekto ng pagtanda ay nagpapahirap na sa akin kahit tumayo. Pagkatapos ng hating gabi, naging isang malamig at tahimik na estatwa siya. Ngunit noon ay hindi ko alam na ito ay simula pa lamang ng kailaliman. Sa isang buwan pagkatapos matulog ni Luming, sadyang magulo na ang kabisera. Hinampas ng ikalawang prinsipe si Luming gamit ang mga peking ebidensya para akusahan ang prinsipe. Nag-away sa palasyo hanggang mapatay ang isa't isa. Dahil sa dalawang anak na nag-away ng todo. Ang emperador ay labis na nababahala. Narinig kong isang beses, nagalit siya at nagdugo. Diretso siyang nagpasya na huwag magtipo ng 3 araw. Lahat ay ayon sa inaasahan ni Luming. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Noong araw na yon, kakatapos lang ng ulan. Nasa labas ako sa silangang bahagi, nag-aayos ng pader na gumuho dahil sa malakas na ulan. Biglang narinig ang kabayo sa malayo. Tumingin pataas. Isang grupo ng mga kabayong nakasuot ng itim na kasuotan at armor ang pumasok sa pangunahing pinto ng dambana. Lahat sila ay may dalang kompas at pouch ng mga simbolo sa baywang. Ilan sa kanila ay may nakatusok na peachwood sword sa likod. Ang nasa unahan ay isang middle-aged na manunulat. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mata sa sulok. Naramdaman ko ang kabog sa dibdib. Ito ang Qian Shiguan. Ito ang departamento sa palasyo na espesyal na humahawak sa mga masasamang espiritu at kakaibang pangyayari. Direkta silang nasa ilalim ng emperador. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Bakit sila pumunta sa libingan ng emperador? Agad akong bumaba at ipinagpatuloy ang pagtayo ng mga bricks. Ngunit di maiwasang mapatingin sa gilid ang mata ko sa kilos ng grupo. Nakapark sila sa harap ng pangunahing pintuan ng libingan. Ang punong tagapangasiwa ay nag-ikot at nag-crawl papalabas at lumuhod sa lupa, nagbigay galang. Nang maglaon, nalaman ko na ang pinuno sa kanila ay si Song Bukon. Ngunit hindi ko inasahan na bigla siyang lumingon. Yung mga mata niyang malalim ang pagkakalubog. Sa kabila ng daang talampakan na distansya, eksaktong tumama ang kanyang tingin sa akin. Biglang tumayo ang mga balahibo sa likod ko. Hindi iyon mga mata ng tao. Parang 2 tuyong balon na walang hangganan. Sa kanyang pagtitig sa akin, para akong nakakaramdam na parang hubad na ako. Kaya agad akong nagbaba ng ulo at nagkunwaring abala sa trabaho. Ang mga hakbang niya ay papalapit mula sa malayo. Si Song Bukon ay bumaba sa kabayo at diretsyo na naglakad papuntang silangan kasama ang 2 tagasunod. Ang tagapangasiwa ay nakayuko at sumusunod sa likod. Buong katawan niya ay nakayuko na parang hipon. Huminto si Song Bukon sa harap ng estatwa ni Luming. Ito ba ang estatwa ng taong iyon? Ipinapaalam ko po sa inyo, ginoong pambansang manggagamot. Ito ang ika-9 na prinsipe na naipit ng nakaraang dinastya. Nakatayo na ito dito ng mahigit 40 taon. Walang humawak dito. Tahimik si Song Bukon. Umikot lamang siya sa estatwa ng 3 beses. Pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang dibdib ang isang maliit na copper na kompas at inilagay sa palad niya. Ang tuldok ng kompas ay pabilis ng pabilis ang ikot. Hindi ito ordinaryong pag-ikot. Parang may hindi nakikitang kamay na humihila dito. Matapos umikot ng ilang ulit, huminto ito at matibay na itinuturo ang dibdib ng estatwa. Yun ang lugar kung saan ako nagbubo ng dugo noon. May dugo ng masamang espiritu. At sariwa pa rin. Hindi lalampas sa 2 buwan. Hindi kaya matanda. Matagal nang walang nakakausisan itong sirang bato na ito. Hindi pinapansin ni Song Bukon siya. Lumuhod siya at hinila mula sa mga bitak sa ilalim ng estatwa ng isang bagay. Isang maliit na piraso ng madilim na asul na magaspang na tela. Noong huli kong binago ang suot ni Luming bilang isang guard, nadali kong naputol ang piraso ng tela sa manggas. Inamoy ni Song Bukon ang tela sa dulo ng kanyang ilong. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Amoy ng buhay. Lumapit ka. Tuminala ka. Wala akong magawa kundi lumakad papunta sa kanya at itaas ang aking mukha. Tinutukan niya ako ng tingin sa mata ng matagal. Matagal na akala ko ay baka may nakita siyang iba. Pagkatapos, bumaba ang tingin ko sa aking puting buhok. Ilang taon ka na? 20. Nagsinungaling ako, 18 lang talaga ako. Pero sa itsura ko ngayon, parang 20 na rin ang edad ko. Anong nangyari sa buhok mo? Sadyang maaga akong nagkakaputi. Sumagot ako ng maayos. Matagal ko nang inihanda ang mga salitang ito. Ngunit si Song Bukon ay ngumiti ng malamig. At biglang hinawakan ang aking pulso. Sakit na nagmurmur ako. Ngunit tila hindi niya ito narinig. 3 daliri ang direktang nakapatong sa aking pulso. Ang tibok ay mahina, kapwa kulang sa enerhiya at dugo. Ngunit ang apoy ng puso ay labis na naglalagablab. Puno ng galit. Agad siyang kumuha ng isang dilaw na simbolo mula sa kanyang bulsa. At pinatong ito sa aking noo. Ang papel na yon ay mainit na parang sumpa. Ito ay parang ilusyon na nag-aapoy sa kaluluwa. Pinipigilan kong gumalaw.
Pagkatapos ng 3 hininga, ang papel ay nasunog at naging abo ng walang hangin o apoy. Nagbago ang kulay ng mukha ni Song Bukun. Parang may tinitignan siyang kakaibang bagay. Dugo na labis na mapait at dalisay. Ikaw ay tao ng pamilya Lin. Bigla akong nataranta sa loob ko. Alam niya ang tungkol sa pamilya Lin. Kahit na mas marami pa ang alam niya kaysa sa inaasahan ko. Maging ang tungkol sa lahi ay malinaw na malinaw sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, hindi na pwedeng umangal. Kailangan lang tumango at aminin. Huminga ng malalim si Song Bukun. Humarap at tiningnan ng estatwa, saka ako tiningnan. Tumingin din sa kumpas na nagwawala ang mga kamay. Bumitiw siya ng ilang bulong sa sarili. Biglang humarap ng matindi sa tagapangasiwa at sinabi, "Kulong na Dragon Lock. Dugo ng kasunduan. Ganoon pala. Simula ngayon, isara mo ang silangang subdibisyon para sa akin. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa estatwang ito nang walang aking utos. At siya rin. Ihiwalay siya. Mahigpit na bantayan. Kaya't ako'y ikinulong sa bilangguan ng imperial na libingan. Hindi ito karaniwang selda, ito ay isang batong silid na espesyal na dinisenyo para sa mga demonyo. Ang mga pader sa paligid ay puno ng mga inskripsyon ng mga anting-anting. May nakalatag na pulang asupre sa sahig. Ang hangin ay puno ng matinding amoy ng abo ng insenso. Nakakairita sa lalamunan, mahirap huminga. Si Song Bukun mismo ang nag-imbestiga sa akin. Kailan ka dumating sa imperial na libingan? Nakahipo ka ba sa estatwang yon? Kamakailan, may naramdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? May dumaloy bang dugo? Sagot ko ay walang kapintasan. Ako ay isang alipin ng kasalanan. Sundin ang mga alituntunin. Hindi kailanman naglakas loob na lumapit sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang aking buhok. Ang buhok ko ay likas na maagang puti. Mahina ang katawan ko. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho sa libingan ng emperador. Ngunit naglabas si Song Bukun ng isang pilak na karayom at tinusok ito sa dulo ng aking hintuturo. Hindi iyon pang-usig, kundi isang paraan ng pag-check ng pulso. Masakit ba? Masakit. Hindi tama. Ang sakit mo ay 3 beses na mas mahina kaysa sa karaniwan. Hindi ka maaaring makaramdam ng sakit. Sabi niya, kumuha ulit siya ng isang mangkok ng malinaw na tubig. Hayaan mong pumatak ang dugo ko dito. Kapag ang dugo ay bumagsak sa tubig, hindi ito kumakalat. Kundi nagiging isang madilim na pulang perlas. Nakatingin si Song Bukun sa perlas ng dugo. Ganito kadikit ang dugo. Ang galit ay tila nagiging material na bagay na. Sabihin mo, sino ang kinasusuklaman mo? Yung emperador na nagdulot ng pagkamatay ng iyong pamilya? O yung batong tao na pinilit kang magdugo hanggang sa maputi ang buhok mo? Tahimik akong nanahimik. Inusig ako ng 3 oras. Wala silang nakuha mula sa akin. Ngunit alam ko na siya ay nagdududa na. Ang mga tao sa Sitiangjian ang pinakamagaling sa paghuhukay ng katotohanan mula sa mga pahiwatig. Kahit na malalim ang pagkakabasag sa katawan ni Ginoong Liu. Pero kung sakaling talagang maghukay sila ng 3 talampakan, ang mas nakababahala ay nagsimula ng maglatag ng plano si Song Bukun sa paligid ng estatwa. Gagawa siya ng ritual doon upang lubusang suriin ang selyo ng estatwa. Para akong inaalat sa init, parang langgam sa kawali. Sinabi ni Luming na napaka-espesyal ng selyo ng kulong ng nakatagong dragon. Sa ibabaw ay bato ang nakalagay. Sa loob naman ay nakasalalay sa dugo at enerhiya. Kung gagamitin ni Song Buguan ang panlaban sa pagkasira ng aray sa Sitianjin, madaling mapukaw ang mga restriksyon. Kung hindi, mas lalo pang mapapalakas ang selyo. Si Luming ay hindi na muling magigising kailanman. Kung mabigat, ang estatwa ay agad na babagsak at mawawala ang kaluluwa. Sa panahong iyon, ang galit ng pamilya Lin, at ang 10 taon ng buhay na aking isinakripisyo, ay lahat mawawala ng halaga. Kaya kailangan kong gisingin siya ng maaga. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan akong bumangon sa dilim. Gamit ang isang pako na itinago ko ng ilang araw, binuksan ko ang lumang kandado ng bilangguan. Dahan-dahan kong iniiwasan ang mga nagbabantay at muling umabot sa harap ng estatwa. Nandyan pa rin ang estatwa. Pero nakapalibot na ang 7 dilaw na bandila. Sa ibabaw ng bandila ay may itim na dugo na gumuhit ng panlaban sa masasama. May malaking magic seal na nakadikit sa dibdib ng estatwa. Dahan-dahan kumikislap sa hangin ng gabi. Hinahawakan ko ng mahigpit ang aking panghukot na kutsilyo. Habang tinitignan ko ang magic paper, ang tanging nasa isip ko ay, alam ko na hindi pa panahon. Pero kung hindi ka pa magigising, hindi ka na magigising kailanman. Kahit na ako'y bumubulong sa estatwa. Nakatayo na ang kutsilyo sa aking kamay. Mas masakit ang pangalawang pagkuha ng dugo kaysa sa una. Ang sakit na yon ay halos nagdulot sa akin ng pagkahimatay. Ang mundong nasa harap ko ay tila natakpan ng ulap ng dugo. Lahat ng bagay ay naging madilim na pula. Biglang bumababa ang aking paningin. Lahat ay malabo ang paningin. Ito ang kabayaran sa pagtanda ng 20 taon. Sa wakas ay nagising si Luming. Sa pagkakataong ito, walang sinabi siya kahit isang salita. Kinuha niya ang aking maagang inayos na bag at isinuksok sa katawan. Tiningnan ang paligid at agad na naintindihan kung ano ang nangyayari. Hangal. Nang lumabas ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig. Hindi ko rin malaman kung sinisiraan niya ang asong emperador. O sinisiraan niya ako dahil ginising ko siya sa ganitong delikadong paraan. Pero hindi niya ako iniwan. Hindi dahil nakahabag siya, kundi dahil may silbi pa ako sa kanya. Ako ang tagapag-alaga ng libingan. Kilala ko ang bawat lihim na daan ng imperial na libingan. Tumulong ka. Pumunta sa ikatlong palapag ng tubig sa ilalim ng lupa. Pumasok kami sa madilim at basang daanan sa ilalim ng lupa. Puno ito ng amoy ng nabubulok na daga. Ang ilalim ng aming mga paa ay malamig na tubig. Umaabot ito hanggang sa bukong-bukong kapag tinapakan. Si Luming ang nangunguna. Tuwid ang kanyang postura. Parang hindi ka pagaling sa pagkagising. Pero ako ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Hindi malinaw ang nakikita ko. Sa daan, hindi ko mabilang kung ilang beses akong nabangga sa pader. Nabali ang noo ko. Hindi man lang siya bumaling para tulungan ako. Paglabas namin sa mausoleum,
Hindi kami tumakbo papunta sa malalayong gubat. Sa halip ay baliktad na naglalakad. Diretso tayong pumunta sa direksyon ng kabisera. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Tama ba ang prinsipyo na ito? Hindi. Dahil may mga tao akong gustong makilala sa kabisera. Sa huli, nakahanap kami ng abandonadong teatro sa kabisera para magpalipas ng gabi. Ang lugar na iyon ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Itinatago niya ito kaya walang nakapansin. Inutusan ako ni Luming na magpagaling. Dito ka lang magpagaling. Pero siya mismo ay umalis mag-isa. Ngunit sino ang mag-aakalang pagbalik niya? May kasama siyang napakagandang babae. Ang babae ay nakasuot ng sutlang damit. Siya ang nag-isang anak na babae ng punong ministro na si Huki. Humizay. Hindi ko talaga maintindihan kung anong paraan ang ginamit ni Luming para mainganyo ang ganitong dalagang hindi man lang nadungisan ng pawis na makapunta sa ganitong maruming teatro. Ngunit bago ko pa naisipan ito, napagtanto kong hindi ito isang panggagahasa. Seryoso siyang dumating para sa isang lihim na pagtitipon. Tumingin si Humeizi kay Luming na may matalim na tingin. Ang pagtingin sa kanya ay puno ng paghanga. Mahal na Ginoo, sabi ng aking ama, basta't maipapakita niyo na kayo ay may katangian ng isang emperador. Handa ang pamilya Hu na ilabas ang lahat ng yaman upang tulungan kayo. Matapos marinig ito ni Luming, ang kanyang mga labi ay bumuka sa isang banayad ng ngiti na hindi ko pa nakita. Ang ngiting iyon ay napakalambing na para bang maaring magpatak ng tubig. Dahan-dahang inayos ni Tai ang ilang mga piraso ng buhok ni Humeizi sa kanyang mga tainga. Ang galaw ay mabagal na parang hinahaplos ang isang napakamahalagang kayamanan. Mizi, nandyan ka para tumulong sa akin. Ano ang ikababahala ko kung may katuwang? Ang kamay ko na may hawak na platito ng tsaa ay bahagyang nanginginig. Ang tubig sa tasa ay nag-alon. Malalim na humina at pumasok sa pinto. Si Luming ay nakaupo sa sirasirang upuan sa tabi ng bintana. Si Humeizi ay nakatayo sa kanyang tabi, isang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Nang makita akong pumasok, binalik niya ang kanyang kamay at ngumiti ng mahinahon. Nakakapagod ang kapatid. Ang late na ito, nagdala ka pa ng tsaa para sa amin. Tumingala ako at inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Walang anuman. Maaari mo akong tawaging Linjiai, Ginoo. Humeizi ay uminom ng tsaa ng dahan-dahan. Linjiai, napakamalinis ng pangalan. Haring Ipo, napakaswerte mo na may ganitong maalalahanin na tao sa tabi mo. Hindi sumagot si Luming, ang tingin niya ay dumaan sa mukha ko. Tumigil sandali sa aking kulay abong buhok pagkatapos ay umalis. Lumabas ka na. Walang utos, huwag pumasok. Sumagot ako at umalis. Isara ang pinto. Sa sandaling sumara ang pinto, narinig ko si Humeizi na humahalakhak. Masyadong mahigpit ang prinsipe sa mga tagapaglingkod. Hindi mahigpit. Alam lang niya kung ano ang dapat nilang lugar. Ang boses ni Luming ay malamig tulad ng tubig sa balon sa malamig na gabi. Nakasandal ako sa pinto, ang mga kuko ko ay sumasakit sa aking palad. Masakit. Ngunit hindi ito kasing sakit na hindi maipaliwanag na lungkot sa aking puso. Sinabi ko sa sarili ko, ano ba ito? Siya ay isang bato talaga. Ako ay isang kasangkapan lamang. Ang mga kasangkapan ay hindi nangangailangan ng emosyon. Ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang pagtingin muli sa siwang ng pinto. Si Humeizi ay abala sa pag-abot ng isang piraso ng merienda sa bibig ni Luming. Binuka niya ang kanyang bibig at tinanggap ito. Ang kilos na yon ay tila ginawa na ng libu-libong beses. Lumiko ako at umalis. Mabilis ang aking mga hakbang. Kasing daan ng takot na magdulot ng ingay. Sa susunod na 3 araw, si Humeizi ay mananatili sa teatro. Dala niya ang 2 katulong at isang yaya. At mayroon pang maraming kahon at kulungan na hindi ko alam ang pangalan. Ibinigay ni Luming ang pinakamahusay na kwarto sa kanya. Inilipat niya ang kanyang kama sa labas para magbantay ng gabi. Sa unang pagkakataon nakita ko siyang ganito. Parang isang tao na marunong mag-alaga. Samantalang ako, nakatira sa pinakamasamang kahoy na bahay sa entablado. Araw-araw akong nag-igib ng tubig, nagluluto at naglalaba. Mukhang napakabait sa akin ni Humeizi. Sobrang bait na wala kang maipipintas. Linjiai, bakit parang ang sama ng pakiramdam mo? Pagod ka na ba? Halika. May dala akong tsaa na may ginseng, inumin mo. Linjiai, bakit may sugat ang kamay mo? Narito ang dekalidad na gamot sa sugat, gamitin mo ito. Linjiai, masikip sa akin ang damit na ito. Sayo na lang ito, bagay sayo. Kinuha ko ito at nagpasalamat. Nakangiti sa labas, pero unti-unting lumalamig ang puso ko. Dahil sa tingin niya sa akin. Pareho ng tingin niya sa asong ligaw sa bakuran. Lahat ay bigay. Lahat ay awa. Puno ito ng iyong pagiging kaawa-awa. Sa ika-4 na gabi, si Luming at si Humeizi ay nag-usap ng masinsinan sa loob ng bahay. Pumunta ako para dalhin ang mainit na tubig. Pagdating ko sa pintuan, narinig ko ang mga boses mula sa loob. Mahal na Ginoo, ang nais ng aking ama ay, kapag natapos na ang lahat, dapat mo akong gawing reyna. At ang aking anak na lalaki bilang prinsipe. Ito ay natural. Ang pamilya Hu ay nagbigay ng buong lakas upang tulungan ako. Hindi ako si Luming na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi dahil hindi kita pinaniniwalaan, kundi, bumaba ang boses ni Humeizi. Yung si Linjiai sa tabi mo. Ang kanyang dugo ay makakapag-alis ng iyong selyo. Kung sakaling siya ang banta sa hinaharap. Siya. Tumawa si Luming ng bahagya. Napakadali rin ng kanyang ngiti. Isang tagapag-alaga ng libingan. Anong banta ang maaring idulot ng isang taong malapit ng mamatay? Kapag hindi na siya kailangan, bibigyan ko siya ng isang dambana ng mga bayani. Para bantayan ang altar ng pamilya Lin at ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maaari na ring ituring na patas na kasunduan. Nasaktan ang kamay ko sa mainit na tubig. Doon ko lang napagtanto na nakatayo ako sa pintuan na may hawak na takure.
Nakatagilid ang pangsalo ng takure at tumalsik ang mainit na tubig sa likod ng aking kamay. Naging pula ang isang bahagi. Hindi ko ito naramdaman. Nakatayo lang ako doon at nakikinig sa tawanan ni Humizi, na parang mga pilak na kampana na umaabot mula sa siwang ng pinto. Kumatok ako at pumasok. Nakatukod ang ulo habang nagbuhos ng tubig, hindi tumingin kahit isang beses. Pero alam kong tinitignan ako ni Luming. Yung tingin na yun ay parang karayom na tumutusok sa likod ko. Nang lumabas ako, tinawag ako ni Humizi. At Linjay, bukas, lalabas ako para bumili ng ilang bagay. Sama ka sa akin. Tumingin ako sa kanya. May di maaring tanggihan na kahulugan. Kaya pumayag ako. Kinabukasan ng umaga, umalis ako kasama si Humei. Dinala niya ako sa mga liko-liko. Pumasok kami sa isang tindahan ng sutla. Sa pagpili ng mga sangkap, bigla siyang bumaba ng boses. Linjay, alam mo ba kung bakit kita tinawag? Umiling ako. Lumapit siya sa akin. Pumasok ang amoy ng pabango sa ilong ko. Dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Hindi ka pakakasalan ng prinsipe. Hinding-hindi. Tumingin ako sa kanya at hindi nagsalita. Ngumiti siya. Akala mo ba dahil nagbigay ka sa kanya ng dugo at nagpakasakit ka para sa kanya, magpapahalaga siya sa iyo? Huwag kang maging tanga. Huwag kang maging tanga. Huwag kang maging tanga. Ang taong iyon ay may isip na tanging trono lamang ang iniisip. Ang mga babae para sa kanya ay parang mga piyesa lamang. Ikaw ay isang piyesa na malapit ng masira. At ako ay ang hagdang makakatulong sa kanya na umakyat. Ang dugo mo ay maaari pang kunin ng 2 beses. Pagkatapos ng 2 beses, ikaw ay mamamatay na. Sa oras na yon, kahit isang sulyap ay hindi ka na niya titingnan. Naramdaman ko ang isang panginginig sa puso ko. 2 beses. Hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ito sinabi ni Luming sa akin. Tumingin si Humizi sa ekspresyon ko. Ngumiti siya ng mas masaya. Huminga ako ng malalim. Miss Yu, sinasabi mo ito sa akin dahil iniisip mong gusto ko siya. Pero hindi naman ako lumakad pasulong. Nakatayo lang ako sa tamang lugar. Nagtaka siya sandali at pagkatapos ay ngumiti. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Pinaakbayan niya ako at hindi na nagsalita, nagpatuloy na siya sa pagpili ng mga materyales. Ngunit habang nakatayo ako sa tabi, tinitingnan ang kanyang likod, may mga damdamin akong bumabalot. 2 beses. 2 beses na lang. Ibig sabihin, makakapagtagal pa ako ng 20 taon. Pero iyon ang normal na kalkulasyon. Ngayon, naubos na ako ng 20 taon. Ang katawan ko ay talagang bumagsak na. Mahirap nang malaman kung makakapagtagal pa ako hanggang sa susunod na pagkuha ng dugo. Ngunit hindi iyon ang pinaka-importante sa akin. Ang pinaka-importante sa akin ay, alam ni Luming na 2 na lang ang natitira sa akin. Pero hindi kailanman nabanggit. Ay hindi siya nagmamalasakit. O sa tingin niya ay hindi na kailangan sabihin sa akin. Sa daan pa uwi, wala akong sinabi. Si Humeizi naman ay masigla. Bumili ng malalaki at maliliit na bag. At pinabuhat sa akin. Nang makarating kami sa isang sulok ng eskinita, bigla siyang huminto. Linjay, tingnan mo yung tao. Parang nakatingin siya sa atin. Sumunod ako sa kanyang tingin. May isang tao sa dulo ng eskinita. Nakasuot ng abuhing balabal. May suot na sombrero kaya di makita ang mukha. Pero yung katawan at postura, sobrang pamilyar sa akin. Sila ay tao ng si Tianjian. Bigla akong nataranta. Hinila ako ni Humizi at umalis. Mabilis, umalis na tayo. Huwag magdulot ng gulo. Hinila niya ako ng ilang hakbang. Nang lumingon ako, wala na ang tao. Pagbalik sa teatro, naghanap ako ng dahilan para bumalik sa bahay ng kahoy. Pagkatapos ay isinara niya ang sarili niya. Mabilis ang pag-isip niya. Paano nakarating ang mga tao mula sa templo ng langit sa eskinita na yon? 2 kalye lang ang layo ng eskinita sa teatro. Sadyang pagkakataon lang ba ito? O may natuklasan na silang something? Kung natuklasan na nila, bakit hindi pa sila kumikilos? Ano ang hinihintay nila? Bigla akong nakaisip ng isang posibilidad. Naghihintay sila kay Luming at sa pamilya Hu na magkita. Kapag kumpleto na sila, sabay-sabay silang huhulihin. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Sasabihin ko ba sa kanya, maniniwala ba siya? Napakatalino niya. Siguradong naisip na niya ito. Ngunit itong mga nakaraang araw, abala siya sa pakikipaglandian kay Humei. Talagang naisip mo na ba? Iniisip ko na yung pagbukas ng pinto. Nakatayo si Luming sa pintuan, nakaharap sa liwanag, hindi malinaw ang ekspresyon. Sundan mo ako. Tumalikod siya at umalis, walang balak maghintay sa akin. Agad akong bumangon at sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa likod ng teatro. Pumasok kami sa isang maliit na kubo na puno ng kalat. Isinara niya ang pinto at humarap sa akin. Ano ang nakita mo ngayon? Nagtaka ako sandali. Ano? Yung tao sa eskinita. Nakita mo siya. Alam niya talaga. Kaya tumango na lang ako. Nakita ko na. Siguro mga tao mula sa templo ng langit. Umungol siya, hindi na nagtatanong pa. Tumingin lang siya sa akin. Yung mga mata niya parang 2 malalim na balon. Hindi mo makikita ang kahit anong emosyon. Alam mo ba kung bakit hindi sila kumilos? Tumango ako. Dahil naghihintay sila ng tao. Naghihintay ng sino? Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'kin. Nabigla ako. Tumawa siya ng malamig. Dinala ka ni Humizi ngayon. Akala mo ba talagang mamimili? Pumunta siya para maghatid ng balita. Para sa kanyang ama. Para ipaalam sa Hu na matagumpay siyang nakalapit sa akin. Susunod, magpapadala ang Hu ng tao para makipag-usap sa akin. At ang mga tao ng si Tianjian ay nagmamasid sa dilim. Kapag dumating ang mga tao ng Hu, sabay-sabay kaming aresto. Nakatindig ang aking balahibo sa takot. Bakit mo pa siya pinayagang pumunta? Paano ko siya mapapapayag na lumabas kung hindi ko siya papayagang umalis?
Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nagkaroon na ng kaunting init. Ngunit ang init na yon ay nakakatakot. Akala mo ba'y ano ang ginagawa ko sa mga nakaraang araw? Nakikipaglaro ba ako sa kanya ng sweet na eksena? Isa siyang piyesa sa aking laro. Ganoon din ang pamilya Hu. Ganoon din ang si Tianjian. Lahat tayo ay. Ako ay umatras ng isang hakbang. Bigla kong naisip na nakakatawa ako. Nandito pa rin ako nagmamaktol. Nandito pa rin ako nalulungkot. Lahat pala ay peke. Ang lambing niya kay Humeizi ay peke. Yung mga salita, mga galaw, peke lang na inakto para kay Hujia. At ako, ano ang tingin niya sa akin? Isa lang bang piyesa? Tumingin ako sa kanya at tinanong ito. At ako, isa lang ba akong piyesa mo? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Ikaw ang aking pinagkukunan ng dugo at kasama sa laban. Higit sa lahat, ikaw ang tanging tao na maaasahan ko. Dahil wala kang ibang daan. Kaya't kailangan mong sumama sa akin. Mas masakit ang salitang ito kaysa sa sinabi niyang ako ay isang piyesa. Walang ibang daan kaya't nagtitiwala ako. Hindi dahil sa iba pa, kundi dahil siya na lang ang natira. Tumingin ako sa ibaba, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumapit siya at tumayo sa harap ko. Napakalapit. Sobrang lapit na hanggang naamoy ko na ang amoy ng mga batong nasa kanya. Malupit at malamig. Walang init. Makinig ka sa plano ko sa susunod. Mamamatay si Humeizi. Masusunog ang pamilya Hu. Magbabawas ang Tianjian. Maguguluhan ang emperador. At makikita mong buhay ako habang ako'y nagiging hari. Tumingin ako sa kanya. At pagkatapos, kung nais mong maging reyna ka. Kung ayaw mo, bibigyan kita ng isang lungsod. Para ikaw ang maging pinuno ng lungsod. Nakangiti ako. Ngunit may mapait na ngiti. Hindi mo ba sinabi na bibigyan mo ako ng bantayog ng mga bayani? Bakit bigla na namang naging pinuno ng lungsod? Tumingin siya sa akin na may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Ang bantayog ng mga bayani ay para sa mga patay. Ang pinuno ng lungsod ay para sa mga buhay. Gusto mo bang maging patay o buhay? Hindi ako sumagot, lumingon at itinulak ang pinto palabas. Masyadong nakakasilaw ang araw sa labas. Pinikit ko ang aking mga mata. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kaunting kaliwanagan sa isip. Kahit na siya ay nag-arte o hindi. Sa pagkakataong ito, nagsabi siya sa akin ng totoo. At si Humeizi, ang babaeng akala ay siya ang pinakamagaling. Marahil hanggang sa mamatay ay hindi ko malalaman. Na ako mula simula hanggang wakas. Ay isang piyesa na niloko ng iba. Umuwi ako sa silid at umupo. Nagsimula akong mag-isip ng susunod na hakbang. Dahil gusto ni Luming na magpanggap. Sasamahan ko siyang magpanggap. Mas totoo, mas mabuti. Kailangan kong pahinain ang tiwala ni Humeizi. Na talagang isa lang akong kawawang tagapagbantay ng libingan. Na talagang nalulungkot sa kanyang mga salita. Para makapagpahinga siya sa kanyang pagbabantay. At makapagpakita ng higit pang kahinaan. Nang gabi, muling dumating si Humeizi sa akin. At Linjay, natakot ka ba sa taong iyon kanina? Pumarito. May dala akong insenso para sa kalmado, ilawan mo na. Matulog ka ng mahimbing. Inabot ko ang insenso at tiningnan siya ng may pasasalamat. Maraming salamat, Ginoo Hu. Sobrang bait mo talaga. Ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos, pinisil niya ang kamay ko. Magpahinga ka ng mabuti. Hindi kita papayagang bulin sa hinaharap. Tumango ako habang pinapanood siyang umalis. At pagkatapos ay itinapon ko ang insenso sa pugon. Sino bang nakakaalam kung ano yon? Kinabukasan ng umaga, umalis si Luming. Sabi niya, makikita siya ng isang tao sa labas ng bayan. Si Humeizi ay naiwan sa teatro. Walang magawa, hinahatak ako para makipag-usap. Linjay, sa tingin mo, hindi ba ako magiging pabigat sa kanyang kamahalan? Bakit naman? Si Anye, Hu ay may mataas na pinagmulang at napakaganda. Sobrang gusto pa nga iyon ng kanyang kamahalan. Pero parang hindi pa rin ako kampante sa loob ko. Sobrang nag-aalala si Anye. Hu, ang ganitong tao ng inyong kataas-taasan ay talagang hindi mahusay sa pagpapahayag ng damdamin. Sana nga. Habang sinasabi ito, may narinig na hakbang sa labas. Isang katulong ang pumasok. Ginoo, may ipinadala ang ama. Upang ipaalam sa inyo na bumalik kayo sandali. Si Humeizi ay nagkunot ng noo. Naiintindihan ko. Tumayo siya at tumingin sa akin. Si Linjay, babalik ako sandali. Sa loob ng 2 araw, nandito na ako. Pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang prinsipe. Tumango ako. Huwag kang mag-alala. Umalis na siya. Biglang naging tahimik ang teatro. Nakatayo ako sa bakuran, pinapanood ang kanyang likod na nawawala. Bigla kong naisip na ang tahimik ay talagang maganda. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Pagdating ng gabi, bumalik si Luming. Mukhang hindi maganda ang kanyang mukha at diretsong pumasok sa bahay. Hindi ako pinansin. Nag-atubili ako sandali pero dinala ko pa rin ang mainit na tubig. Nakasalampas siya sa mesa, hawak ang isang piraso ng papel. Nang makita akong pumasok, iniabot niya sa akin ang papel. Tingnan mo na lang. Kinuha ko ito at mabilis na tumingin. Bigla akong kinabahan. Ito ang liham ni Yuki para sa emperador. Sabi sa liham na ipinadala na niya ang kanyang anak na babae upang lapitan ang demonyo. Sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng tiyak na balita. Huwag mag-alala, mahal na emperador. Kaya pala, si Humeizi mula simula hanggang wakas ay pag-ari ng emperador. Nandito siya bilang isang undercover. Tuminala ako kay Luming. Sigurado akong alam niya. Tama nga, sinabi niyang alam na niya mula pa sa unang araw. Eh di ka pa rin ba? Nagsisinungaling pa rin. Sino ba ang hindi marunong? Yuki naglalagay ng pusta sa 2 panig. Yung isang bahagi, pinapadala ang anak niyang babae para lokohin ako. Yung kabilang, nagpapakita ng katapatan sa emperador. Yung ganitong tao, hindi sayang mamatay. Kaya, ano ang balak mong gawin? Hintay. Hintay ng ano? Hintay na bumalik siya. Hintay na dalhin niya ang mga tao. At pagkatapos,
Isang palo ang ginawa niya sa mesa, hindi malakas ang tunog. Ngunit may isang uri ng nakakatakot na lakas. Isang sabayang pagdakip. Tinititigan ko ang kanyang gilid ng mukha. Bigla kong naintindihan ng kaunti kung bakit noong 40 taon na ang nakalipas, natakot sa kanya ang emperador. Ang taong ito, sobrang kalmado at sobrang lupit. At ang kailangan ko lang gawin ay ipagpatuloy ang pagganap sa aking papel. At hintayin kung paano magtatapos ang malaking palabas na ito. Pero hindi ko inasahan na ako pala ang unang akyat sa entablado. Kinagabihan ng sumunod na araw, dinalhan ko ng hapunan si Humizi. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita ko siyang nakaupo sa harap ng salamin. Hawak niya ang isang liham. Ang mukha niya ay maputla tulad ng papel. Nang makita akong pumasok, agad niyang itinago ang liham sa kanyang manggas. Nagkunwari akong hindi nakita at yumuko para ayusin ang mga kubyertos. Ngunit sa loob-loob ko, nakatutok na ako. Malaki ang posibilidad na ang liham ay galing kay Huki. Ano ba? Pwede siyang hikbiin na kumilos. O sabihin sa kanya na malapit na siyang iwanan. Pagbalik ni Luming kagabi, mas masungit ang mukha niya kaysa kahapon. Diretso siyang pumasok sa bahay. Hindi man lang binuksan ang pinto kahit si Humei ay kumatok. Nakatayo ako sa dilim. Tumingin kay Humeizi na nakatayo sa pintuan ng isang kwarto. Sa huli, niyuko ang labi at umalis. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko na may pagkakataon na. Dumating ang pagkakataon. Sa gitna ng gabi, pumasok ako ng dahan-dahan sa kwarto ni Luming. Nakaupo siya sa dilim na parang isang tunay na estatwa. Hindi mo maririnig kahit ang kanyang paghinga. Isinarado ko ng maigi ang pinto. Bumaba ang boses ko habang sinasabi ang aking plano. Tahimik si Luming nang matagal matapos iyon. Matagal na akala ko hindi siya sasang-ayon. At saka siya finalmente nagsalita. Isang tanong lang ang kanyang binitiwan. Gaano kasigurado? 5%. At ang natitirang 5%. May natitirang 5 minuto, tingnan mo kung handa ka bang ipagpaliban ang kanyang kamatayan. Hindi na siya nagsalita. Sa dilim, hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit alam kong pumayag siya. Kinabukasan, maaga akong umalis para mamili ng gulay. Sa totoo lang, pumunta ako para mag-obserba. Ang mga tao mula sa Sitiangjian ay nakatira sa silangang bahagi ng lungsod, sa Yuelai Inn. Puno ng mga anunsyo ang kalsada. Paghahanap sa mga kasabwat ng masamang espiritu. Gantimpala, 500 tile. Nakatayo ako sa harap ng anunsyo ng matagal. Isinulat ko ang lugar na tinutuluyan ni Song Bupon. Pagkatapos ay umuwi akong parang walang nangyari. Nang hapon, humingi sa akin si Humizi na tulungan siyang bumili ng pulbos sa timog ng lungsod. Kinuha ko ang pera at tumango. Ngunit sa loob-loob ko, nagtatawa ako ng malamig. Kabaliktaran ng timog at silangan ng lungsod. Gusto niyang ilayo ako para makagalaw sa gabi. Umalis ako pero hindi ako pumunta sa timog. Kundi lumiko ako patungong silangan. May nagbabantay sa harap ng Yuelai Inn. May dalang badge ng Sitiangjian sa kanyang baywang. Umupo ako sa kabila sa tea stall. Umorder ako ng isang mangkok ng tsaa at dahan-dahang uminom. Naghintay ng kalahating oras. Sa wakas, nakita kong lumabas si Song Bukon mula sa loob. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay nakalubog, parang bagong galing sa libingan. Naghintay akong lumayo siya bago ako tumayo. Pumunta ako sa pintuan ng inn at sinadyang bumangga sa nagbabantay. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Habang kumukuha ng basket ng gulay, sinadyang itinapon ng panyo sa loob ng threshold. Ang panyo ay kay Humeizi. May amoy ng usok na tanging sa pamilya hulang ang meron. At ilang maliit na salita na sinulat ko gamit ang uling. Sa harap ng teatro sa kanluran ng bayan, mga natitirang kalaban. Mabilis akong naglakad, hindi tumingin pabalik. Para akong tumutunog ang puso pero walang ekspresyon sa mukha. Pagbalik ko sa teatro, madilim na. Naghihintay si Humzi sa loob ng bahay. Tinanong niya kung nasaan si Yancy. Nagtaka ako at sinabi na sarado ang tindahan ngayon. Nagmumukha siyang nag-aalala ngunit agad siyang ngumiti. Tumingin ako sa ibaba at nagkunwaring nahihiya. Ngunit sa loob ay binibilang ang oras. Kung magiging maayos ang lahat. Bago mag-midnight mamaya, darating si Song Bukon kasama ang mga tao. Kailangan kong makahanap ng dahilan para umiwas. Ngunit bago ko pa naisip ito, lumabas si Luming mula sa bahay at tumingin sa akin. Sumama ka sa akin. Dinala niya ako sa lihim na silid. Gusto ko nang magsalita. Bigla niyang hinawakan ang aking braso at niyayakap ako. Napakatight hanggang halos hindi na ako makahinga. Pagkatapos ay binitawan niya at humarap. Umalis na. Huwag kang tumingin pabalik. Nagtaka ako sandali at pagkatapos ay ngumiti. Lumiko ako at itinulak ang pinto palabas. Maliwanag ang buwan sa labas. Nakatayo ako sa bakuran at naghihintay. Hindi pa lumipas ang kalahating oras nang marinig ko ang mga hakbang sa labas. Pumasok si Song Bukon kasama ang mga tao. Nakatayo ako sa gitna ng bakuran at pinapanood sila. Walang takas, walang tago, kahit itinaas ko ang dalawang kamay. Ginoo, may kailangan akong sabihin sa inyo. Tinutukan ako ni Song Bukon. Sa kanyang mga mata na parang tuyong balon, may lumitaw na kaunting gulat. Ikaw, yung tagapangalaga ng libingan sa imperial na libingan. Ako nga. May mahalagang impormasyon akong nais iulat. Tungkol ito sa mga nalalabing puwersa ng nakaraang dinastya at sa dalaga ng pamilyang Hugh. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Itinuro ko ang sarili ko. Maaari mo akong itali muna para makapagpahinga ka. Tumingin siya sa akin sandali at umusog ng kamay. Pinaabot niya ang tao para itali ako. Nakatali ang aking mga kamay at pinapadaan ako palabas. Nang dumaan ako sa silid ni Luming, sumulyap ako. Nakasara ang pinto at madilim sa loob. Hindi ko alam kung umalis na siya o hindi. Ngunit naniniwala akong nakatingin siya mula sa dilim. Sapat na yon. Mas nakakatakot ang selda ng Sitiangjian kaysa sa libingan ng emperador. Pinalamanan ng makapal na dayami ang mga pader na bato sa paligid. Puno ng amoy ng amag at dugo ang hangin. Si Song Bukon ang personal na nag-interrogate sa akin. Naupo siya sa kabila, hawak ang piraso ng tela sa kanyang kamay.
Tanong kung sino ang nag-utos sa akin na magdala nito. Nakayuko ako, nanginginig ang buong katawan ko at nanginginig din ang boses ko. Si Anye, Hu ang nag-utos sa akin na dalhin ito. Kailangan ko lang dalhin ang papel. Babayaran niya ako ng isang malaking halaga para makaalis ako. Aling Anye, Hugh, ang nag-iisang anak na babae ni Huki, ang punong ministro. Tinutukan ako ni Song Bukon. Yung mga mata niya parang nais tumagos sa utak ko. Lalong akong nanginginig ng husto. Sasabihin ko lang na talagang wala akong alam. Isa lang akong tagapagbantay ng libingan, isang makasalanang alipin. Hindi ako matapang na lokohin siya. Tahimik siyang pinagmamasdan ang panyo na paulit-ulit niyang binabaliktad. Pagkatapos ay inilapit niya ito sa ilong at amoyin. Ang natatanging amoy ng insenso ng Hugh family. Ang pulang sandalwood na hinaluan ng dragon's blood ay hindi makakapagpanggap. Tumayo siya at lumapit sa akin, umupo. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa sinumang mandarayang sa Sitiangkian? Tumingala ako sa kanya habang tumutulo ang luha ko. Patuloy kong sinasabi na hindi ko siya niloko. Kung hindi siya naniniwala, pwede siyang mag-imbestiga. Si Humizi ay patuloy na kasama ang isang lalaki. Siyempre, hindi siya makakahanap ng anumang problema. Sa katunayan, hindi talaga narito si Humizi sa mansion nitong mga nakaraang araw. Totoo rin nakatira siya kasama si Luming sa teatro sa kanlurang suburb. Tinanong niya ako kung sino ang lalaking iyon. Sabi ko, hindi ko alam, hindi niya ako pinapayagang magtanong. Isang beses ko lang siya nakita. Ang ganda ng kanyang itsura, para siyang tao sa larawan. Dahil dito, nagbago ang tingin ni Song Bukon. Tumayo siya at umikot ng kamay. Ilagay siya sa loob. Bantayan ng mabuti, huwag siyang mamatay. Hinila ako sa selda at itinapon sa bunto ng dayami. Masakit ang buong katawan ko pero natatawa ako sa loob. Nagawa na ang unang hakbang. Ngayon ay maghihintay na lang ako kay Song Bukon na magsaliksik. Si Humizi ay maghahanap sa Xijiao Theater sa magandang lalaking iyon. Kapag natagpuan niya si Luming, matutuklasan niyang nakatakas na siya. Mas maniniwala na si Humizi ang nagbigay ng impormasyon kaya nakatakas ang tao. Noong panahong iyon, hindi na maipapagtanggol ang pamilya Hu. Nakahiga sa dilim, nakikinig sa mga tunog ng daga. Bigla kong naisip ang yakap ni Luming. Sobrang higpit na hanggang ngayon ay naalala ko pa ang lakas nito. Bakit niya ako niyakap? Dahil ba sa pasasalamat, dahil sa pagkakasala, o may iba pang dahilan? Hindi ko alam at hindi ko kayang isipin. Alam ko lang na sa sandaling ito, nandito ako sa kulungan at siya ay nasa labas. Pareho tayong naglalaro kung sino ang makakaligtas hanggang sa huli. 3 araw ang lumipas, bumalik si Song Bukon. Nakatayo siya sa pintuan ng selda, tinitignan ako na may komplikadong ekspresyon. Patay na si Humizi. Nanginig ang puso ko ngunit hindi ko ito ipinakita sa aking mukha. Patay, paano siya namatay? Kahapon, ang mga tao mula sa Sitiangjian ay pumunta sa kanlurang suburb para sa isang palabas ngunit nabigo sila. Natagpuan ang bangkay ni Humizi na patay sa loob ng silid, isang saksak ang dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi alam kung sino ang pumatay. Ngunit bago siya namatay, sumulat siya ng 2 salita sa lupa. Luming. Hindi ako nakasagot at tumingin sa ibaba. Matagal na nakatitig sa akin si Song Bukon. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari na akong umalis. Tuminala ako at umalis. Sa kabila ng lahat, patay na si Humizi, ngunit naputol ang linya ng ebidensya. Wala rin akong magagawa sa mga ito. Bukod dito, ano ang magagawa ng isang bantay ng libingan na malapit ng mamatay? Nang itulak ako palabas ng selda at tumayo sa ilalim ng araw, sumakit ang aking mga mata. Pinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahan akong naglakad pasulong. Naglakad ako sa isang kalye, pumasok sa isang eskinita, at umupo sa tabi ng pader. Nanghihina ang aking buong katawan. Patay na si Humizi. Si Luming ang pumatay. Siya mismo ang gumawa nito. Bakit? Para patahimikin ako o para sa akin? Umiling ako at hindi pinayagan ang sarili kong mag-isip pa. Tumayo at nagpatuloy sa paglakad. Nang makarating ako sa tabi ng ilog, huminto ako at tumingin sa ibabaw ng tubig. Bigla akong nakarinig ng mga yapak sa likuran, napakatahimik. Ngunit nakilala ko. Hindi ako lumingon, sinabi ko lang. Nandito ka na. Lanan. Akala ko mamamatay ka doon. Halos pero hindi namatay. Tahimik siya ng ilang sandali. Tapos iniabot niya sa akin ang isang bagay. Tumingin ako at nakita kong isang piraso ng pilak. Hindi malaki pero sapat na para sa ilang panahon. Maganda ang panalo mo sa larong ito, bayad sa'yo. Hawak ko ang piraso ng pilak na yon, biglang natawa pero hindi makatawa. Iyan lang. Anong pang gusto mo pa? Tumalikod ako at tiningnan siya. Nakatayo siya sa ilalim ng araw, mukha pa rin niyang malamig. Pero parang may kakaibang nakikita sa mata niya. Ano ba ang gusto ko? Gusto kong mapawalang sala ang pamilya Lin, gusto kong maparusahan ang mga kaaway. Gusto ko. Sige na, wag na lang. Umiwas ako sa kanya at nagpatuloy sa paglakad. Pagkalakad ko ng ilang hakbang, narinig ko siyang nagsabi sa likod ko, makukuha mo rin yan. Sandali akong tumigil, hindi lumingon, at nagpatuloy sa paglakad. Maganda ang sikat ng araw, mainit ang hangin. Pero parang may mabigat na batong nakapatong sa puso ko, mabigat at nakakapagpalungkot. Patay na si Humizi, nanalo ako. Ngunit bakit hindi ako masaya? Dahil alam ko ngayon palang nagsisimula ang palabas. Sino ang susunod na lalabas? Ako ba o siya? O yung matandang nakaupo sa trono? Tumingin ako sa piraso ng pilak sa aking kamay. Bigla kong naisip ang kanyang mga mata kanina. Mukhang may nasira sa loob. At mukhang may bagong tumubo. Hinawakan ko ng mahigpit ang pera at nagpatuloy sa paglakad. Nasa harap ang pintuan ng lungsod. Paglabas ng lungsod, patungo iyon sa libingan ng emperador. Ngunit hindi ako doon pumunta. Pumasok ako sa isa pang eskinita. Dahil alam kong tiyak na pinapanood niya ako. Gusto kong makita niya. Ang kanyang imbakan ng dugo, ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga piyesa. Nabuhay pa, makakalakad pa, at patuloy na maglilingkod sa kanya. Masyadong madalim at madilim ang eskinita. Ngunit wala akong takot. Dahil may apoy sa aking puso. Na umuusok na ng 3 taon at hindi pa namamatay.
Ngunit hindi ko inasahan na ang apoy na yon ay hindi pa umabot sa aking kaaway. Sinunog ko na ang sarili ko sa piitan. Hindi ako pinayagan ng mga tao sa Sitiangjian na makaalis ng malayo. Pagliko ko sa eskinita, sumakit ang batok ko. Nang magising ako, nandito na ako. Pinalibutan ng mga pader na bato, ang sahig ay may mga amag na dayami. Puno ng amoy ng dugo at abo ang hangin. Punong-puno ng mga simbolo ang pader, bawat isa ay bahagyang kumikislap. Parang napakaraming mata ang nakatingin sa akin. Nakatagilid ako sa sulok ng pader, hinahawakan ang likod ng aking ulo. Masakit. Ngunit mas masakit ang bigat ng batong nasa puso ko, na nagpapahirap sa akin na huminga. Biglang may narinig akong tunog mula sa katabing kwarto. Parang mga daga na gumagapang. At pagkatapos ay may mga tawanan, putol-putol at tila baliw. Huminto ako sa paghina at nakikinig sa pader. Yung tunog na yon ay kumakanta ng lullaby. Sikat ng buwan. Nagniningning sa lupa. Si Linjia, matulog na kayo. Linjia. Parang sinaksak ng dalawang salita sa puso ko. Umakyat ako, nakatingin sa bakod na bakal sa kabilang bahay. Isang matanda nakaluhod sa bungkos ng palay. Puting-puti na ang buhok, magulo at nagkakagulo. Nakasuot ng sira-sirang uniforme ng bilanggo. May tanikala sa mga paa, kapag kumilos ay maingay. Yakap ang mga tuhod, umuugoy-ugoy at kumakanta. Matulog na, baby ng Lin. Nakatulog na. Bumalik na ang mga magulang. Bigla akong nakaramdam ng init sa mga mata. Nakarinig na ako ng kantang pambata noong bata pa ako. Inawit ito ng yaya, nang mamatay ang yaya. Wala nang nakaboses na kumanta niyan ulit. Nagbukas ako ng bibig, parang may buhangin sa lalamunan. Sa mahina kong boses, sumabay ako at kumanta ng isang linya. Muling ningning ng buwan. Nagliliwanag sa lupa. Biglang huminto ang matandang iyon. Tumingin siya ng diretsyo sa akin. Yung mga mata niya ay malabo na parang may ulap. Pero nang tumingin siya sa akin, biglang may liwanag sa ulap. Umakyat siya, nakahawak sa bakal na rehas. Nabiyak ang mga kuko. Dugo ang nakadikit sa rehas. Kahit nanginginig ang boses niya. Bata. Miss, ikaw ba ito? Miss, hindi ko siya kilala. Ngunit ang salitang miss ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso. Sino ka? Nang tinanong ko siya, nanginginig din ang boses ko. Bigla siyang umiyak. Ang mga luha ng matanda ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Ginoo, hindi mo na ako nakikilala. Ako si Shenfiu. Noong bata ka, niyakap kita at dinala sa Lantern Festival. Nakasakay ka sa leg ko habang hawak ang maliit na windmill. Shenfiu, narinig ko ang pangalang ito mula sa aking ama isang beses. Ang matandang tagapangalaga ng tahanan ay namatay sa daan noong siya ay ipinatapon. Akala ko patay na siya pero nakulong dito. Nakalok siya ng 3 taon. Tatay Fiu, inabot ko ang aking kamay sa pagitan ng mga rehas at hinawakan siya. Ang kanyang kamay ay malamig at sobrang payat, parang buto na lang. Ako si Lin Jiai, anak ni Lin Rusong. Nagtaka siya sandali. Tapos bigla siyang umatras sa sulok ng pader. Yakap ang kanyang ulo at nanginginig. Hindi. Impossible. Namatay na ang anak ni Rusong. Lahat sila ay patay. Nawala na ang pamilya Lin. Lahat nawala na. Hindi ako namatay. Umakyat ako ng konti, pakinggan mong maigi. Apo ba, tingnan mo ako. Buhay pa ako. Dahan-dahang itinaas niya ang ulo. Tumingin siya sa akin ng napakatagal. Tapos umakyat siya pabalik at humawak sa rehas para mas malapitan akong makita. Talagang parang sa nanay mo. Magkapareho ang mga mata at kilay. Bigla siyang nagbago ang mukha. Mas hinigpitan ang pagkakahawak sa rehas, pumuti ang mga daliri niya. Miss, bakit ka nandito? Tumakbo ka. Kung malaman nila na ikaw ay tao ng Lin, mamamatay ka. Umiiling ako. Alam na nila ako. Alam ni Song Bukun na ako ay tao ng Lin. Ginamit niya ang pilak na karayom para subukan. Lalong nagulat si Fupo sa kanyang mata. Paano ka pabuhay? Yung taong bato, nakita mo na bang makahawak nito? Bakit mo tinatanong? Tumingin siya sa paligid, lumapit pa ng konti. Sa kabilang side ng bakod, sumisirit ang amoy ng nabubulok sa ilong niya. Ngunit hindi ako umiiwas, nakatingin lang ako sa kanyang mga mata. Miss, sinasabi ko sa'yo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nilunok niya ang kanyang laway. Yung taong bato, ay si ika-9 na Prinsipe Luming. Noong 40 taon na ang nakalipas, nag-alsa siya laban sa emperador at napigilan dito. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng balita? Sino? Nagsalita siya pero walang lumabas na salita. Umiiyak na naman siya, dumaloy ang luha sa kanyang mukha pababa sa mga lungga. Si Lola ang matanda. Ang iyong lolo. Anong sinasabi mo? Ang matandang Ginoo noon ay malapit na kaibigan ng emperador. Ang boses ni Fubo ay parang lumalabas mula sa mga siwang ng ngipin. Nagsumbong ang matandang Ginoo na si Luming sa emperador. Sinabi niyang may lihim na armas si Luming at nagbabalak na magrebelde. Gamit ang dahilan na ito, ipinasok ng emperador si Luming sa loob ng bato. Nakasandal ako sa pader. Nangyaring malamig ang aking katawan. Ngunit hindi nagrebelde si Luming. Biglang umiti si Teofiu, mas pangit pa kaysa sa pag-iyak. Inakusahan siya ng hindi totoo. Gusto ng emperador na agawin ang trono, siya ang naging scapegoat. Ang matandang Ginoo ay kasabwat. Bakit nga ba ang pamilya Lin? Bakit 3 taon na ang nakalipas, pinatay silang lahat? Tinitigan ako ni Teofiu, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Dahil natatakot ang emperador. Natatakot na lumabas ang tungkol kay Luming. Natatakot na lumabas ang tungkol sa pag-ulat ng matandang Ginoo noong mga nakaraang taon. Ang pag-iwan sa Lin pamilya ay parang pag-iwan ng hawak na ebidensya sa sariling kamay. Habang iniwan, hindi na gustong iwanan. Yung kaso ng pandarambong 3 taon na ang nakalipas, ay isang bitag na inihanda ng emperador. Ang mga paratang ay peke, ang mga ebidensya ay peke. 70 tao ang nasa Lin pamilya. Pagtatapon ng mga itinapon, pagputol ng ulo ng mga pinutulan, nang mamatay ang matandang Ginoo, patuloy siyang humihingi ng katarungan. Ngunit ano ang kanyang inaalipusta? Noong pinahirapan niya si Luming noon,
Hindi ba siya nag-alinlangan? Pinipigilan ko ang aking bibig. Dumadaloy ang mga luha, mainit sa aking kamay. Ang tatay ko. Alam ba ng tatay ko? Alam niya. Alam ng amo ang lahat. Galit siya sa emperador dahil sa pagtataksil. Galit din siya sa ginawa ng matandang lolo noon. Pero ama pa rin niya yon. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Kaya niyang pigilin. Yung galit na sumabog sa kanyang kamatayan. Dahil sa kawalang halay at hiya. Bigla kong naalala ang unang sinabi ni Luming nang magising siya. Ang dugo ng dalisay at matinding paghihirap ay mula sa pamilya Lin. Matindi ang paghihiganti dahil sa galit. Dalisay dahil sa pag-amin ng kahihiyan sa dugo na ito. Nalaman ko na ang dugo ng pamilya Lin ay maaaring magbukas ng lihim. Hindi ito dahil sa isang langit na ibinigay na kapangyarihan. Dahil utang ko sa kanya. Nakayuko ako sa pader ng hihina. Parang may 1,000 pukyutan na nagbubugso sa ulo ko. Yung taong sinagip ko gamit ang buhay ko. Ay yung tao na pinahirapan namin. Ibibigay ko ang 10 taon ng buhay ko para sa kanyang 7 araw na kalayaan. Dahil noong araw, inilagay ng lolo ko siya sa isang bato. Ano ako sa lahat ng ito? Itinaas ko ang aking ulo at tumingin kay Tito Fu. Ang boses ko ay nanginginig. Ang mga paghihirap na dinanas ko sa mga nakaraang taon. Ang pagbitin ng aking ina. Ang pagkapugot ng aking ama. Ano ang halaga ng lahat ng ito? Hindi nagsalita si Tito Fu. Tumingin lang sa akin habang umiiyak. Ang mga luha ay tumutulo sa lupa isa-isa. Bigla akong napatawa. At talagang napatawa ako. Tumatawa ako ng nanginginig, ang mga luha ay bumabalot sa aking mukha. Talagang naglalaro ang Diyos. Ang kaaway na kinamumuhian ko sa loob ng 3 taon ay ang emperador. Ngunit ang taong pinilit kong iligtas ay ang aking pamilya ang nagdulot ng pinsala. Ang dugo ko ay para bayaran ang utang ng lolo ko. Kaya bakit pa ako maghihimutok? Anong karapatan ko pang magalit? Biglang niyakap ni Fubo ang kamay ko. Ginoo, huwag kang ganito. Makinig ka sa akin. Hindi ito ang kasalanan mo. Hindi ka pa'y pinanganak noon. Wala kang alam. Pinaghiwalay ko ang kamay niya. Pero alam ng tatay ko. Alam ng nanay ko. Wala silang sinabi. Pinabayaan akong magbantay sa libingan ng emperador. Pinabayaan akong araw-araw na tumingin sa estatwang iyon. Paano nila kayang gawin ito? Habang nagsasalita, may narinig na mga hakbang mula sa dulo ng pasilyo. Napakadaliri at matatag. Isang hakbang sa aking puso. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa pamamagitan ng bakal na rehas. Isang anino ang lumabas mula sa dilim. Hindi makitang mabuti ang mukha dahil sa liwanag. Sobrang pamilyar ko na sa katawan at sa paraan ng paglakad na yon. Si Luming. Huminto siya sa harap ng pinto ng selda. Nakatayo siya roon na parang isang tunay na estatwa. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha pero nakatitig siya sa akin. Bigla akong nakaintindi. Hindi siya nahuli. Pumunta siya rito para iligtas ako. Pero nakatayo siya roon at hindi gumagalaw. Tinutukso akong titigan. Ang tingin niya sa akin ay iba na kaysa dati. Dati, malamig siya na parang tumitingin sa isang kasangkapan. Ngayon, komplikado na hindi ko maintindihan. Nakita ni Tio Fu siya at bigla siyang sumigaw. Multo! Nagtago siya sa sulok, niyayakap ang kanyang ulo at nanginginig. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Sabi ng matandang Ginoo na ipagtapat ko ito. Wala akong kinalaman dito. Hindi siya tumingin sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Sumandal ako sa pader at tumayo. Nanghihina ang mga binti ko. Pero ayaw kong mahulog sa harap niya. Kailan ka dumating? Matagal na. Sobrang tagal na para marinig ang lahat ng sinasabi niyo. Nang magsalita siya, ang boses niya ay kasing tahimik pa rin ng pag-uusap tungkol sa panahon. Ngumiti ako ng kaunti. Ngumiti na may mapait na lasa sa mga labi. Kaya't narinig mo ang lahat. Narinig mo kung paano ka sinaktan ng pamilya Lin. Narinig mo na ang aking dugo ay pambayad utang para sa lolo. Tahimik siya. Ang katahimikan ay sagot. Bigla akong nagtanong ng isang bagay. Maaaring mamatay ako sa pagtatanong pero tinanong ko pa rin. Bakit hindi mo ako pinatay? Alam mo na noon pa na ako ay mula sa pamilya Lin. Nung unang kuha ng dugo, alam ko na. Bakit hindi mo ako pinatay? Tumingin siya sa akin. May isang bagay na gumagalaw sa kanyang mata. Pero mukha pa rin siyang bato. Dahil sa iyong buhay. Kailangan ko pa itong gamitin. Napatigil ako sandali. Ngumiti siya. Napaluha siya sa tawa. Kailangan mo pang gamitin. Kailangan mo pang kumuha ng dugo. Kailangan mong i-unlock. Kailangan ko pang magsakripisyo para sa'yo. Kung mamatay ako, titigil ang dugo mo. Lumakad siya ng isang hakbang pasulong. Sa kabilang bakod, isang braso lang ang layo sa akin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nakatutok ako sa kanya. Hayaan mong sabihin niya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nagsasalita, tinitingnan lang ako. Tinitingnan ko ang kanyang mga mata. Biglang napansin ko na doon sa loob. Parang may nabasag na bagay. At parang may bagong tumubo. Pero wala na akong lakas para isipin ito. Lalong umiikot ang ulo ko at unti-unting dumidilim. Humiga ako at sumandal sa pader. Sa malabo kong paningin, narinig ko si Tio Fu na tumatawag. Miss! Bata! Miss! May mga nagmamadaling hakbang. At pagkatapos ay may isang peres ng kamay na umabot sa likod ng rehas. Hinawakan ng aking ulo. Ang kamay na yon ay malamig. Parang bato. Pumikit ako at ang huli kong naiisip ay, kaya pala ang bato ay may temperatura rin. Sobrang lamig lang. Sobrang lamig na akala ko wala na. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Nagising ako. Nandito pa rin ako sa piitan, nakasandal sa pader. Pero may suot akong balabal. Itim na may amoy ng bato. Tumingala ako, nandyan pa si Luming. Nakaupo sa labas ng bakod, nakatayo ang likod sa akin. Parang isang estatwa. Nagising ka na. Hindi siya tumingin pabalik. Nasaan si Uncle Phil? Tiningnan ko, walang tao sa kabilang side. Dinala na siya sa ospital. Mas maganda pa rin na buhay siya kaysa patay. Ngumiti ako ng may pighati. Sa iyong mga mata, lahat ay may silbi o wala.
Lumiko siya at tumingin sa akin sa likod ng bakod. Ang kanyang tingin ay malamig pa rin. Ngunit sa lamig ay tila may iba pang naroon. May silbi ka rin. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin niyan? Tinanong ko siya, ang boses niya ay parang hindi sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tumayo siya. Tara na. Kailangan na nating lumabas. Sinira niya ang kandado ng pinto. Binuksan niya ang bakal na rehas. Nakatayo siya sa pintuan at iniunat ang kamay. Tumingin ako sa kamay na yon. May mga buto na malinaw, mahaba at maputla. Parang inukit sa bato pero parang buhay. Sinaid ko ang pader at tumayo. Masyado pa ring mahina ang mga binti. Ngunit hindi ko siya sinusuportahan. Lumiko ako sa kanya at lumabas. Pagkatapos ng ilang hakbang, narinig kong sinabi niya sa likod ko. Ang utang ng pamilya Lin sa akin ay babayaran ng iyong buhay. Ang utang ng emperador sa pamilya Lin, tutulungan kitang singilin. Ito ay patas na kasunduan. Tumigil ako at hindi lumingon. Ano pa ang utang ko sa'yo? Tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, may utang akong mabuhay. Nagtaka ako sandali. Tapos nagpatuloy akong maglakad. Mahaba at madilim ang pasilyo ng piitan. Pero hindi ako huminto kahit isang hakbang. Dahil may mga yapak sa likod ko. Hindi malapit, hindi rin malayo, nasa abot pandinig ko. Sa sandaling iyon, bigla akong nagkaroon ng isipin. Kahit siya ay bato o tao. Kahit siya ay gumagamit sa akin o totoo ang puso. Basta't siya ay kasama ko, makakapagpatuloy pa rin ako. Lumabas sa piitan, gabi na. Malaki at maliwanag ang buwan. Pinapaliwanag ang puting estatwa ng emperador na parang pila. Nakatayo ako sa liwanag ng buwan at humihina ng malalim. Sariwa ngunit buhay. Luming ay pumasok mula sa likuran. Nakatayo sa tabi ko at tinitingnan ang malalim na bahagi ng dambana. Humarap ako sa kanya. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang gilid na mukha ay parang inukit ng kutsilyo. Malamig pero maganda. Nakatingin ako sa kanyang mga mata. Unang sabihin mo sa akin. Hindi iyon ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina, ano ba talaga? Tumingin siya sa aking mga mata. Tahimik siya ng matagal na panahon. Matagal na akala ko hindi na siya sasagot. Bigla siyang nagsalita. Nang mawalan ka ng malay. Tumigil ang tibok ng puso ko sa isang saglit. Nagtaka ako. Walang tibok ang bato. Pero mayroon ako. Sa sandaling yon, nalaman ko na ako ay tao pa rin. Nagbukas ako ng bibig. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Inilayo niya ang tingin sa buwan. Tara na. Malayo pa ang tatahakin natin. Ngumiti ako at sumunod sa kanya habang naglalakad kami. Hinila ng liwanag ng buwan ang ating mga anino ng mahaba. Nag-overlap ang una at huli. Tumingin ako sa nag-overlap na anino. Biglang naisip ko na kahit ano paman ang hinaharap. Sa sandaling ito, hindi ako nag-isa. Hininga ng hangin mula sa ilalim ng mausoleum. Dala ang lamig ng bato, dala ang init ng mundo. Mahigpit kong niyayakap ang piraso ng pilak na ibinigay niya. Sundan ang kanyang mga yapak. Nasa harap ay kadiliman. Ngunit sa kadiliman ay may liwanag. Ang liwanag na yon, ay siya, ay ako, ay ang daan na magkasama tayong tatahak. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakahiga sa bunto ng dayami sa bodega. Tinutukan ang bitak sa kisam buong gabi. Isang pangungusap ang paulit-ulit sa isip ko. May utang ang pamilya Lin sa akin, babayaran ko ito ng buhay ko. May utang ang emperador sa pamilya Lin, tutulungan niya akong singilin ito. Nang magliwanag, bumangon ako. May mga puting hibla na ulit ang buhok ko. Ngunit ayaw ko nang alalahanin ito. Diretso kong itinulak ang kanyang pinto. Nakasandal siya sa bintana, nakatalikod sa pinto. Hawak niya ang pang-ukit na kutsilyo. Ipinapaikot-ikot ito sa kanyang daliri. Nang marinig ang mga hakbang, hindi siya lumingon. Naisip na niya. Lumapit ako at tumayo sa likod niya. Nakatingin sa likod ng ulo niya. Ang utang ng pamilya Lin sa'yo, babayaran ko gamit ang buhay ko. Pero ang emperador, utang niya sa pamilya Lin, kailangan mong bawiin. Tumigil ang hawak niyang kutsilyo. Lumiko siya para tingnan ako, malamig pa rin ang mata. Pero may halong ibang emosyon sa lamig. Hindi ka ba natatakot na kapag nagtagumpay ako, papatayin kita? Ngumiti ako ng kaunti. Ngumiti na parang mapait ang dulo ng aking labi. Sa oras na yon, malapit na rin ang aking buhay. Walang pagkakaiba kung kanino ako mamamatay. Ngunit bago yon, kailangan kong makaganti. Tumayo siya at lumapit sa akin. Napakalapit. Malapit na akong makalanghap ng lamig ng bato sa kanya. Sang-ayon. Ngunit may isang kondisyon. Ano yon? Mula ngayon, makikinig ka sa akin. Ano man ang ipagawa ko sa'yo, susundin mo. Tinitingnan ko siya. Gusto mo bang ipamatay mo ako? Nagtaka siya. Tapos inalis ang tingin. Hindi ko gagawin. Tumawa ako. Tawang medyo nahihiya. CJ, sang-ayon ako. Lumiko siya at umalis. Tumigil siya sa pintuan. Ayusin mo muna ang sarili, sumama ka na sa akin. Sumunod ako sa kanya palabas ng mausoleum. Pumasok kami sa isang eskinita, paikot-ikot. Sa huli, tumigil kami sa pintuan ng isang maliit na bakuran. Luma na ang bakuran pero tago. Walang nakasulat na pangalan sa pinto, pero may tao sa loob. Pumasok siya sa pinto. 3 tao ang nakatayo sa bakuran. 2 ang lalaki, 1 ang babae, lahat nakasuot ng magaspang na damit. Nang makita siya, sabay-sabay silang nakiupo sa tuhod. Your Highness. Umiti siya at tumango. Itinaas niya ang kamay niya para magpahinga sila. Pagkatapos ay itinuro niya ako. Ang pangalan niya ay Lin Jiai. Magsasama na siya sa inyo sa pag-aaral. 3 tao ang nakatingin sa akin. May pag-usisa at may pagtingin. Ngunit walang nagtanong ng marami. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa 40. May peklat sa mukha ngunit mumingiti ng mahinahon. Tawagin niyo akong Lao Dao. Ito si Yi King. Ito si Xiaoqi. Tumango ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumingin sa akin si Luming. Mula ngayon, matututo ka sa kanila ng disgise, paggamit ng lason, at mga nakatagong armas. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang resulta.
Nagtaka ako. 3 araw. Lumiko siya at umalis. Huminto siya sa pinto. Hindi niya matutunan. Huwag na lang sumunod sa akin. Isinarado ang pinto, nanatili lang ako sa lugar. Pinatukso ako ni Lolo Dao sa balikat. Huwag kang matakot, iho. Ganyan ang ugali ng kanyang kamahalan. CJ, magsimula tayo sa pagpapalit ng anyo. Natututo ako hanggang madaling araw noon. Nabasa ang kamay ko sa gamot at natanggal ang balat. Isang patong-patong na nakadikit na maskara ng tao, nahirapan akong huminga. Tinuruan ako ni Yiking na gumamit ng lason. Iba't ibang pulbos, likido, at solido. Lahat ng klase ng amoy meron. Pinapabangit niya ako, pinapaalala. Ano ito, ano yon? Kung mali ang naalala ko, isang turok ang aabutin ako. Umangawa ako at nagtitiis. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Gusto kong maghiganti ng personal. Pagkaraan ng 3 araw, darating si Luming. Nakatayo siya sa bakuran at tinitingnan ako. Ipakita mo sa akin. Huminga ako ng malalim. Lumabas mula sa bahay. Nakadikit sa mukha niya ang mukha ko. Suot ko ang damit niya. Nagsanay ako ng 3 araw sa paraan ng paglakad. Nagbago ang tingin niya sa akin habang nakatitig siya. Tanggalin mo ang maskara. Tinanggal ko na. Ipinakita ang aking maputlang mukha. Nakalugay ang aking uban na buhok. Tahimik siya sandali. Sino ang nagturo sa'yo? Si Lao Dao ang nagturo. Ako mismo ang nagpractice. Tumango siya at hindi nagsalita. Ngunit may isang sulyap ng paghanga sa kanyang mga mata. Ano ang susunod na aralin? Matutong pumatay. Noong gabing iyon, siya mismo ang nagturo sa akin. Hindi ito tungkol sa mga galaw kundi sa tamang pagkakataon. Paano malaman kung kailan ang isang tao ay pinakamahina? Paano kumilos kapag ang kalaban ay walang kaalam-alam? Paano mapapatay ng walang bakas? Sobrang kalmado niya habang nagsasalita. Parang tinuturuan niya ako kung paano pumatay ng manok. Pero nararamdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Hindi dahil sa takot. Mokiwan Fuzyu. Dahil sa mga sinasabi niya, lahat ng iyon ay mga bagay na nagawa na niya ng paulit-ulit. Bigla akong nagtanong, ilang tao na ang napatay mo? Tumigil siya at tumingin sa akin. Hindi ko na matandaan. Ano ang pakiramdam mo noong una kang pumatay? Walang pakiramdam. Dahil kung hindi ko siya pinatay, mamamatay ako. Tinitingnan ko siya. Bigla akong nagkaintindi. Bakit siya ganito ngayon? Natatakot ka bang mamatay? Natatakot. Natatakot na mamatay at hindi makaganti. Ayos lang, natatakot din ako. Natatakot na mamatay habang ang pangalan ng pamilya Lin ay nakaukit pa sa talaan ng mga salarin. Bigla siyang humawak at pinindot ang balikat ko. Napakadaliri at mabilis. Tapos humarap at nagpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos ng mga araw na yon, nagtuturo ako sa araw kasama sina Lao Dao. At sa gabi, si Luming ang personal na nagtuturo sa akin. Palaki ng palaki ang natutunan ko. Lahat ay nagiging malamig na rin. Sabi ni Aking, nagbago ako. Ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang nagbago. Itinuro niya ang aking mga mata. Sabi niya, dati ang tingin ko parang kuneho, ngayon parang lobo na. Wala akong sinabi. Si Muyuan ay nagbayad. Ngunit sa loob-loob ko, medyo masaya ako. Mas mabuti ang lobo kaysa sa kuneho. Makaraan ng kalahating buwan, dinala ako ni Luming sa isang lugar. Ang pinakamalaking tea house sa kabisera, ang Lanyu Pavilion. Umupo kami sa ikalawang palapag sa isang pribadong silid. Tumingin kami sa ibaba sa likod ng kurtina. Sa ibaba, may isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng brocade robe. Pinalibutan siya ng ilang mga tagasunod. Bumaba ang boses ni Luming. Iyong si Hyuki yon. Ang punong ministro noong panahon, ang ama ni Humeizi. Tinitignan ko ang lalaking yon. Mataba, makapalang langis sa mata, matalino. Anong kalagayan niya ngayon? Hindi siya matanggap ng 2 panig. Nagtataka ang emperador sa kanya. Binabantayan siya ng Tayenkan. Namatay ang kanyang anak na babae, kahit umiiyak ay hindi siya makaiyak. Bakit mo siya hinahanap? Naglagay siya ng isang tasa ng tsaa at inabot sa akin. Hindi ko siya hinahanap. Pinipilit ko siya. Ang pagkamatay ng kanyang anak na babae ay umabot sa kanya. Kahit walang ebidensya. Pero sapat na ang mga hinala. Ngayon siya ay parang langgam sa mainit na kawali. Kulang na lang ng apoy. Ikaw ang dapat maglagay ng apoy. Hindi ako. Ikaw. Nagtaka ako. Pumunta ka sa kanya. Sermonan mo siya na may paraan kang ipawalang bisa ang pagmamatsyag ng si Tianjian sa pamilya Hu. Ang kondisyon ay, kailangan niyang ipagpalit ang mapa ng depensa ng kabisera at ang lihim na daan ng palasyo. Bakit siya magtitiwala sa akin? Dahil mayroon kang mukha na mapagkakatiwalaan. At mayroon kang panyo ni Humeizi. Kinuha ko ang panyo mula sa aking dibdib. Nahugasan na ito pero nandoon pa rin ang amoy ng insenso. Naiintindihan ko na. Kaya't noong hapon na yon, pumunta ako sa bahay ng Hu. Nakakostume bilang isang dalagang nagbebenta ng bulaklak. At nagkataon na nakita ko siya sa daan pauwi. Ibinigay ko sa kanya ang panyo. Nang tumingin siya, nagbago ang kanyang mukha. Ano ito? Maaari bang makipag-usap ng kaunti? Tumingin siya sa akin na may pagdududa. Pero dinala mo pa rin ako sa tabi ng maliit na eskinita. Diretso na ako sa punto. Ginoong Hugh, namatay ang anak na babae niyo nang hindi makatarungan. Alam niyo kung sino ang pumatay. Ngayon, nakatutok ang City ang Giant sa inyo. Alam niyo rin yon. Sino ka ba talaga? Ako ang makakapagligtas sa iyo. Kumuha ako ng isang maliit na porselana na bote. Ito ang bagay na kasalukuyang iniimbestigahan ng City ang Giant. Ibigay mo ito kay Song Bukon. Sabihin mong natagpuan ito sa mga ari-arian ng iyong anak. Maniniwala si Song Bukon na ginamit ang iyong anak. Mawawala ang mga akusasyon laban sa pamilya Hu. Tumingin siya sa porselana na bote. Ano ang nasa loob? Pampatulog. Ang anak na babae niyo ay pinagsamantalahan ng gamot noong gabing iyon. Kaya hindi siya nakatakas. Ang gamot na ito ay iniwan ng salarin. Kinuha niya ang porselana. Nanginginig ang kamay niya.
Ano ang gusto mo? Mapa ng depensa ng kabisera. At saka mapa ng lihim na daanan ng palasyo. Huminga siya ng malalim. Ito ang nais mong gawin. Wala kang pagpipilian. Maglalaro ka ng swerte. O maghihintay kang malaman ng tiyan ng langit ang mas marami pang bagay. Sa buong pamilya ng Hugh. Kaya mo bang tumaya? Tumingin siya sa akin na may komplikadong damdamin. 3 araw mula ngayon sa parehong oras sa daang ito. Hihintayin kita. Lumiko ako at umalis. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit walang ekspresyon sa aking mukha. Muyuan Fuxu. 3 araw pagkatapos, talagang nagdala siya ng 2 scroll. Kinuha ko ito at binuksan. Nang matiyak kong totoo ito, itinago ko. Tinanong niya ako kung kanino ito. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Sinabi ko lang na ito ay para sa akin. Bumalik ako at ibinigay ang scroll kay Luming. Tumingin siya dito ng matagal. Tuminala ka at tumingin sa akin. Mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Kaya huwag mo na akong tawaging bodega ng dugo. Ano ang dapat itawag? Kapatid sa digmaan. Nagtaka siya. At pagkatapos ay kumilos ang kanyang labi. Parang siya ay ngumingiti. Okay. Kapatid sa digmaan. Noong gabing iyon, sinimulan niya akong turuan ng estratehiya. Hindi kung paano pumatay, kundi kung paano gawing mas makatwiran ang pagkamatay ng tao. Itinuro niya ang mapa. Tingnan mo dito. May 3 pintuan ng palasyo, pangunahing pintuan, gilid na pintuan, at lihim na daan. Ang bantay sa pangunahing pintuan ang pinakamarami, susunod ang mga pintuan sa gilid. Tanging ang emperador at ilang mga pinagkakatiwalaan lamang ang nakakaalam ng lihim na daan. Ngunit binigyan tayo ni Hyuki ng mapa ng lihim na daan. Tama. Kaya't hindi tayo dadaan sa pangunahing pintuan. Saan tayo dadaan? Itinuro niya ang isang punto sa mapa. Dito, silid ng emperador. Ang emperador ay nagbabasa ng mga ulat hanggang hatingabi araw-araw. Noong panahong iyon, 2 lamang ang mga yunuko sa kanyang tabi. Kailangan mong pumasok ng direkta. Hindi ito pagpatay, kundi hayaan siyang mamatay sa takot. Kumuha siya ng isang papel. Puno ito ng mga nakasulat na salita. Ito ang liham ng ikalawang prinsipe na nag-aakusa sa prinsipe ng korona. Nagsimula nang umatake ang prinsipe ng korona. Nag-aaway ang dalawa sa harap ng korte, parang may gustong pumatay. At pagkatapos ay pinakiusapan niya akong magpanggap na siya sa harap ng korte. Dahil ang pinakamalaking takot ng emperador sa kanyang buhay ay siya. Matapos ang 40 taon bilang emperador, may mga lihim pa rin siyang dinadala. Basta't siya ay lumitaw sa harap ng emperador. Tiyak na mawawala ng kontrol ang emperador. Magsasalita siya ng salitang iyon. Hindi ba't ikaw ay pinigilan ko sa libingan ng emperador? Sa oras na iyon, maririnig ng buong hukbo ang lahat. Iyon ay katumbas ng kanyang tahasang pag-amin sa pang-agaw ng trono. Tumingin ako sa kanya at bigla akong nakaramdam ng lamig sa likod. Napakabanta ng taong ito. Bawat hakbang ay napakatumpak. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong kaunting init. Tinanong niya kung natakot na ako. Umiti ako at tumango. Hindi ako natakot, sa tingin ko lang sulit na sundan siya. Sa 3 araw na yon, walang tigil kaming naghahanda. Pinapraktis ko ang mukha niya, ang boses niya, ang paraan ng paglakad niya. Pinapraktis hanggang sa panaginip ko na ang mga linya. Nakikita ni Lao na nasasaktan. Bini-bini, magpahinga ka na. 3 araw ka nang walang tulog. Umiiling ako na hindi ako makatulog. Si Aking ay humihikbi sa tabi. Sabi niya ang sigla ko ay katulad ng sa kanya noon. Para sa paghihiganti, handa na niyang isakripisyo ang buhay. Tinanong ko siya kung nakuha na ba niya ang kanyang paghihiganti. Nagtaka siya sandali at pagkatapos ay ngumiti. Sabi ay nag-report na. Pero pagkatapos mag-report, parang walang laman ang loob ko. Tumingin ako sa ibaba. Kailangan talagang mag-report. Kung hindi, mas magiging walang laman ang buhay. Sa 2 gabi, tinawag ako ni Luming sa loob ng bahay. Sinabi niyang bukas ay ang umagang pulong, kaya't maghanda ako. Kung may mangyaring hindi inaasahan, walang inaasahan. Kahit may inaasahan, kaya ko pa ring mabuhay. Maniwala ka sa akin. Hinawakan niya ang aking templa at inalis ang puting buhok sa taina ko. Mokyuan Fuzu. Unang beses niyang ginawa iyon sa akin ng ganoon kalambing. Para siyang natatakot na masaktan ako. Napatigil ako ng nagulat. Nawala ang tibok ng puso ko. Babalik akong buhay. Kailangan ko pa ang iyong dugo. Umiti ako. Umiti na parang sumasakit ang mga mata. Ayos lang. Kinabukasan, bago sumikat ang araw. Naka-night suit ako. Pumasok kami sa palasyo sa lihim na daanan. Maliit at mamasa-masa ang daanan. Nag-akyat kami ng kalahating oras bago nakarating sa labasan. Binuksan namin ang lihim na pinto at nasa likod nito ang pasukan sa silid ng emperador. Humihina ako ng mahinahon. Naghintay na lang ako na makalayo ang mga nagbabantay na kawal. Pagkatapos, pumasok ako sa maliit na silid sa tabi ng silid ng emperador. Nandoon ang mga kasuotan ng mga eunuch na pinapalitan nila. Pumili ako ng damit na akma sa akin. Pinindot ko ulit ang maskara sa mukha ko. Sa salamin, mukha ni Luming. Dumating ang emperador sa tamang oras sa silid ng mga aklat. 2 ebidensya ang nagbabantay sa pintuan. Humigop ako ng malalim na hangin at lumabas mula sa dilim. Nakita ako ng ebidensya sa pintuan. Nagtaka siya ng 1 segundo at pagkatapos ay nagbukas ng bibig para sumigaw. Miwan Fuxu! Miwan Fuxu! Itinaas ko ang kamay ko at isang pilak na karayom ang lumipad. Siya ay dahan-dahang bumagsak. Ang isa pa ay hindi pa nakakariyak at bumagsak din. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Ang emperador ay nakatungo at tinitingnan ang mga ulat. Nakarinig siya ng mga hakbang ngunit hindi siya tumingin. Hindi ko ginalaw. Nakatayo lang ako roon, pinapanood siya. Tuminala siya at biglang natigilan. Luming. Namutla agad ang mukha niya. Ikaw, hindi ka. Lumakad ako ng isang hakbang pasulong. Humakbang siya pabalik. Nabuwal ang upuan at nahulog sa lupa. May tao. Walang pumasok. Lumapit ako sa harap niya. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Gamit ang boses ni Luming, sinabi ko. 40 taon na.
Aking kapatid na emperador, naaalala mo ba ako? Inilibing mo ako sa emperador na libingan sa loob ng 40 taon. Akala mo hindi na ako makakalabas. Tama ba? Ngunit nakalabas na ako. Siya ay nanginginig, ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Lumuhod ako at lumapit sa kanya. Nakaawang ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Miwan Fuxu. Umiti ako ng kaunti. May isang tanong ako sa'yo. Ano? Noong mga panahong iyon, ikaw ba ay nag-akyat ng trono o nagmana? Nagtaka siya at umiwas ang kanyang tingin. Tinutukan ko siya at tinanong ng isang salita. Sinabi mo sa harap ng lahat ng mga opisyal na ikaw ang prinsipe na itinalaga ng yumaong emperador. Ngunit ang huling tao na nakita ng yumaong emperador bago siya pumanaw ay ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ako. Nagsalita. Ito ba ay pag-agaw ng trono o pagsunod sa trono? Bigla siyang sumigaw. Luming, hindi ka ba naipako sa mausoleum ko? Habang nagsasalita siya, may ingay mula sa labas ng pinto. Tumayo ako at umatras ng ilang hakbang. Tumingin sa pagbukas ng pinto. Pumasok ang ikalawang prinsipe. Kasunod ang isang grupo ng mga ministro. Amang emperor. Ikaw, ano ang sinabi mo kanina? Ang mukha ng emperador ay maputla, nakahandusay sa lupa. Nakatayo ako doon. Tinitingnan ang mga tao sa buong silid. Dahan-dahan niyang inalis ang maskara ng tao. Ipinakita ang kanyang maputlang mukha. Ang kanyang buhok na kulay abo ay nakakalat. Mukiwan Fuxu. Lahat ay nakatingin sa akin. Hindi ako si Luming. Ngunit may tanong ako para sa kanya. Ang sinabi ng emperador kanina. Narinig niyo ba? Walang sumagot. Ngunit ang kanilang mga mata ay sumagot na. Kumuha ako ng isang batong nagre-record mula sa aking bulsa. Ipinatong ko ito sa mesa. Sa batong ito, naka-record ang mga sinabi kanina. Tumingin sa akin ang ikalawang prinsipe na may komplikadong tingin. Sino ka ba talaga? Umiti ako ng kaunti. Anak ni Lin Rusong. Wala nang ibang natira sa pamilya Lin kundi ako. Pagkatapos kong sabihin yon, lumingon ako at umalis, pero walang naglakas loob na humarang sa akin. Nang lumabas ako sa silid ng emperador, halos umaga na sa labas. Malamig ang hangin pero mainit ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa dulo ng daanan. May isang anino na nakatayo doon. Si Luming. Tinitignan niya ako, may liwanag sa kanyang mga mata. Nagawa na. Lanan. Nagawa na. Inabot niya ako at hinila papasok sa kanyang mga bisig. Napakatatad. Sobrang higpit na halos hindi ako makahinga. Tapos binitiwan niya at lumingon palayo. Nakatayo ako sa aking pwesto at pinapanood ang kanyang likuran. Bigla akong umiti. Muyo ang Fuxu. Itong batong tao. Kapag niyayakap ka, malamig pa rin siya. Pero sa sandaling iyon, narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Tumatakbo ng mabilis ang puso. Parang may drum sa loob ng bato. Noon ko lang nalaman na mayroon din siyang tibok ng puso. Pagkaraan ng 3 araw, nagising siya. Nakatayo ako sa harap ng estatwa, naghintay magdamag. Pagkatapos ng hating gabi, napunit ang bato. Lumabas siya mula sa ningning ng ginto. Nakabari ang katawan, may hawak na kutsilyo sa baywang. Sumama ako sa kanya papasok sa dilim. Sa labas ng libingan, nakatayo ang isang madilim na grupo. Nandyan si Lao Dao, Akin at Xiaoqi. At may ilang dekada pang hindi ko kilala ang mukha. Lahat nakasuot ng hawak na kutsilyo sa baywang. Nang makita si Luming, sabay-sabay silang nagsumamo. Nang itaas niya ang kamay, lahat ay tumayo. Sila ay nagsilid sa dilim, naglaho sa magkakahiwalay na direksyon. Si Lao Dao ay may kasamang grupo na pumunta sa silangan. Ang natitira ay sumunod kay Luming. Tumingin siya sa akin. Sumunod ako sa kanya at pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng lihim na daan. Nang lumabas kami, hindi pa sumisikat ang araw. Si Muyuan ay nagbayad ng tuloy. Nakatayo sa harap ng Hu Mansion. Si Hyuki mismo ang humarap sa amin. Pumutok ang kanyang mukha at nanginginig ang kamay. Ibinigay niya ang ilang rolyo ng papel. Ito ang distribusyon ng mga gwardiya sa palasyo at ang oras ng pagpapalit. Kinuha ni Luming at ibinigay kay Lao Dao. Tumango si Lao Dao at naglaho kasama ang kanyang tao sa dilim ng gabi. Bago magbukang liwayway, pumasok kami sa likurang pintuan ng palasyo. Gamit ang lihim na mapa na ibinigay ni Hyuki. Walang sagabal sa daan. Lumapit sa malapit sa hardin ng imperyo. Tumigil si Luming at pinayagan akong dalhin ang tao sa harem. Kontrolin ang reyna at ang mga prinsipe. Pumunta siya sa pangunahing bulwagan. Dala ko si Xiaoqi at ilang tauhan. Sumugod kami sa silid ng reyna. Katatapos lang niyang magising at nakaupo sa gilid ng kama, nag-aayos ng buhok. Nang makita kami, bumukas ang kanyang bibig at tila sisigaw. Itinaas ko ang kamay ko at isang pilak na karayom ang lumipad papunta roon. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kama. Dinala ni Xiaoqi ang mga tao at pinagsama-sama ang prinsipe at prinsesa sa isang silid. Selyado ang mga pinto at bintana. Nakatayo ako sa pintuan at nagbabantay. Dumarating ang mga sigaw ng labanan mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Biglang may pumasok. Si Muyuan Fu ay nagpatuloy. Si Lolo ay duguan sa buong katawan. Sinasabi na si Luming ay nakulong sa huling silid ni Song Bukon. Gamit ang pormasyon mula sa tiyan ng langit. Kailangan ng kapangyarihan ng blood contract para mabuwag ang pormasyon. Hinigpitan ko ang hawak kong bato na parang pangukit. Sumunod sa kanya papunta sa huling silid. Maraming tao ang nakatayo sa pintuan ng huling silid. Lahat ay mga tao ni Luming pero hindi makapasok. May malaking simbolo sa harap ng palasyo na nagliliwanag ng pulang liwanag. Sa gitna ng simbolo, nakaluhod si Luming, na puno ng dugo. Nakatayo sa paligid nila si Song Bukon at ilang tao mula sa Sitayan Jayan. Hawak ni Song Bukon ang tanso na kompas, na may sinasabi sa kanyang bibig. Sa bawat salitang binibigkas, lumiwanag ang simbolo. Pumuti ang mukha ni Luming ng bahagya. Tumakbo ako papunta sa kanya. Inabot ni Lao Dao ang kamay niya para pigilan pero tinulak ko. Para bang may apoy sa ilalim ng paa ko. Sobrang init, parang sinisindihan ng apoy ang dibdib ko. Pero hindi ako huminto. Tumakbo ako sa tabi ni Luming.
Tumingin siya sa akin pataas. Mayroong gulat at galit sa kanyang mga mata. At may mga bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ko siya pinansin. Itinutok ang talim ng kutsilyo sa aking dibdib. Tamang-tama sa puwang ng mga tadyang, tinusok ito. Mas masakit ito kaysa sa mga naunang beses. Sobrang sakit na halos sumigaw ako. Muyuan Fuxu. Dugo ay umaagos mula sa sugat ng kutsilyo. Tumutulo sa lupa, tumutulo sa aray ng mga simbolo. Nagsisimulang mag-alog ang pulang liwanag ng aray. Nagbago ang mukha ni Song Bukon. Umatras siya ng isang hakbang. Hindi ko siya pinanood. Puwersahang binunot ang kutsilyo. Mas malakas ang pagputok ng dugo. Hawak ko ang dugo at pinahid ko ito kay Luming. Hinawakan niya ang aking pulso. Napakatigas ng hawak niya, parang gusto niyang durugin ang buto. Tama na. Nabagsak ang talisman. Si Song Bukon ay naitulak pabalik. Bumangga sa poste at nagdugo sa bibig. Tumayo si Luming. Puno ng dugo ko ang katawan ko. Nahawakan niya ako nang mahulog ako. Nakahiga ako sa kanyang mga bisig, nanginginig. Lumalabo na ang aking paningin. Ngunit nakikita ko pa rin ang kanyang mukha. Mahigpit niya akong niyayakap. Sobrang higpit na naririnig ko ang kanyang tibok ng puso. Mas mabilis pa kaysa noong gabing iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niya akong inilapag sa lupa. Tumayo siya at lumapit sa harap ni Song Bukon. Bumalik ang kanyang mga paa. At pagkatapos ay itinaas ang kamay at bumagsak ang kutsilyo. Nabasag ang lid ni Song Bukon. Dumapo ang dugo sa kanyang mukha. Hindi siya kumurap. Lumiko siya at tumingin sa mga tao ng Sitiangjian. Sila'y nakaluhod sa lupa. Si Muyuan ay nagpatuloy. Bumalik siya at kinalong ako patungo sa Qianqing Palace. Naklining ako sa kanyang mga bisig at nanginginig sa lamig. Ngunit mainit ang aking puso. Nakatayo sa harap ng Qianqing Palace ang buong hukbo ng mga tao. Nakatayo ang ikalawang prinsipe sa pinakapag-una. Nakita niyang kinalong ni Luming ang ako na puno ng dugo. Nagtaka siya. Hindi siya pinansin ni Luming. Diretso siyang pumasok sa Qianqing Palace. Nakahiga ako sa Dragon Throne. Tumingin sa mga inukit na dragon at phoenix sa itaas. Dumating si Xiaoqi at pinasok sa bibig ko ang isang tablet. Inutusan akong isubo ito. Ang gamot ay napakatamis na nakatulog ang dila ko. Pero hindi na ganun kasakit ang dibdib. Narinig ko ang boses ni Luming sa labas. Nagsasalita siya tungkol sa nangyari 40 taon na ang nakalipas. Pagpatay sa ama, pagkuha ng kapangyarihan, at maling pagpapahayag ng utos. Itinago sa estatwa at pinatay ang mga tapat. Nakahiga ako roon at nakikinig. Tumutulo ang mga luha ko. Pumasok si Lao Dao. Kinuha mula sa aking bulsa ang mga bagay na itinago ko sa loob ng 3 taon. Liham mula kay Huki. Sikretong ulat mula kay Liu Gonggong. At ang batong nag-iwan ng boses. Itinaas ni Luming ang batong nag-iwan ng boses at pinindot ito. Narinig ang boses ng emperador. Luming, hindi ka ba pinigilan ng aking kapangyarihan sa libingan ng emperador? Naguluhan ang buong korte ng mga tao at sundalo. Nang mga panahong iyon, lumuhod ang ikalawang prinsipe sa harap ni Luming upang aminin ang kasalanan ng kanyang ama at humiling na iwanan ang buhay ng emperador. Tumingin si Luming sa kanya at tumahimik ng matagal. Pagkatapos ay inutusan niyang dalhin ang emperador. Nakadragong balabal ang emperador at magulo ang kanyang buhok. Puno ng alikabok ang mukha. Nakita si Luming na nanginginig. Lumapit si Luming sa harap niya. Isinaksak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Isinaksak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Isinaksak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Nakapanganga ang emperador at dumaloy ang itim na dugo mula sa kanyang bibig. Dahan-dahang bumagsak. Hinila ni Luming ang kanyang espada at pinunasan ito sa dragon robe. Pagkatapos ay itinago ito sa kanyang baywang. Pagkatapos ay lumapit siya at niyakap ako. At dinala ako sa tabi ng bangkay ng emperador. Umupo siya. At pinindot ang aking kamay sa sugat ng emperador. Mainit na mainit ang aking mga daliri. Ngunit hindi ito umatras. Tumayo siya at inihayag sa buong hukbo. Ang kaso ng pamilya Lin ay naipaliwanag ngayon. Sinabi na ang anak na babae ni Lin Rusong, si Shen Linjiai, ay ginawaran ng titulong prinsesa ng Yong'an dahil sa kanyang katapangan. Sinabi rin na ang altar ng pamilya Lin ay ililipat sa Hall of Merit. Nakahiga ako sa kanyang mga bisig. Hindi ko mapigilan ang mga luha. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pagkatapos ng mga seremonya, niyakap niya ako pabalik sa harem. Ipinatulog niya ako sa kama. Nanginginig ako sa lamig, ang buhok ko ay puti na parang niebe. Alam kong malapit na akong mawala. Muyuan Fuxu. Umupo siya sa tabi ng kama at pinanood ako. Inabot niya ang puting buhok ko sa tabi ng aking mukha at itinali ito sa likod ng aking tainga. Bumuka ako ng bibig at sinubukang magsalita. Pero wala siyang lakas. Bigla niyang kinagat ang daliri niya. Inilulo niya ang dugo sa bibig ko. Isinubo ko ang dugo. Para bang nasusunog ang lalamunan ko. Tapos nagsimula ang init sa dibdib ko. Lahat ng bahagi ng katawan ko ay umiinit. Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa mga mata na yon ay may liwanag na hindi ko pa kailanman nakita. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nakatulog ako. Sa panaginip lahat ay puti. May isang tao na tumatawag sa akin. Linjiai. Binuksan ko ang aking mga mata. Nakikita ang ukit sa itaas ng kama at ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Tumingin ako sa aking kamay. Ang mga daliri ay maputi pa. Ngunit nagbago na ang buhok. Kumuha ako ng isang piraso at inilapit sa aking mga mata. Itim na. Mula sa ugat ng buhok, unti-unting itim. Parang tinta na kumakalat. Umupo ako at nakita kong nakaupo si Luming sa tabi ng kama. Hawak ang pang-ukit na kutsilyo, na umiikot sa kanyang daliri. Tumingin siya sa akin at sinabi na dapat itago ang kutsilyong ito. Sabi niya kung magtatangkang mamatay ako, bababa siya para hanapin ako. Nagtaka ako. At pagkatapos ay uminit ang aking mga mata. At tumulo ang mga luha ko. Tinanong ko siya kung tao ba siya o bato. Tumingin siya sa mata ko at sumagot. Bato hindi nasasaktan. Ako nasasaktan. Kaya ako.
Hindi makapagsalita sa iyak ko. Hinawakan niya ako at niyakap. Maingat na maingat, parang takot na masira ako. Magandang araw sa labas. Nakatama sa likod niya. Nakatama sa mukha ko. Nakatama sa dibdib niya ako nakasandal. Naririnig ko ang tibok ng puso niya. Dumudugo, bawat tibok ay isang tunog. Nalaman ko na may tibok ang bato. Nalaman ko na kahit ang bato ay maaaring magmahal. Pumikit ako at ngumiti. Nabayaran na ang galit ng pamilya Lin. Nandito pa ang buhay ko. Nandyan pa siya. Sapat na ito. Dahil tao siya. Si Luming. Siya ang aking batong tao. Ikaw din ang aking mahal. Ang hangin mula sa labas ay pumasok. Na may dalang amoy ng bulaklak. Dumating na ang tagsibol.